Isang ubod ng seksi na babae ang nakaupo na nakakrus ang mga binti, walang pakialam sa mga titig sa istasyon ng tren, hindi man lang nag-abalang panatilihin ang kanyang imahe. Ang mga lalaki sa paligid ay nakatitig sa kanya, ang ilan ay dinidilaan pa ang kanilang labi sa pagnanasa. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo, nagpakawala ng nakamamatay ng ngiti na lalong nagpasigla sa kanila. Nagpatuloy siyang mangakit sa pamamagitan ng marahang pagtaas ng kanyang palda, upang ilantad ang kanyang mga binti na simputi ng niebe. Subalit isang segundo lang, napasigaw sa gulat ang lalaki. Sino ba naman ang mag-aakalang sa katawan ng magandang dilag na ito ay isang kilalang gangster? Namatay siya sa isang engkwentro, ngunit dahil sa isang kakaibang pangyayari, ang kanyang kaluluwa ay muling isinilang sa katawan ng isang babae. Nang magising siya at makita ang aparador na puno ng mga damit at mataas na takong, napabuntong hininga na lamang siya at nawalan na ng pag-asa sa buhay. Upang malaman ang buong kwento, kailangan nating balikan ang nakaraan. Noong Enero 25, 2016 na, sabay na nagising sina Kim Young-soo at Han Gi-tak sa tabi ng riles ng tren. Bagamat sinasabi ng weather forecast na may snowstorm sa buong bansa, maliwanag at maaraw sa kanilang kinaroroonan. Nang makita ang karatula sa direksyon malapit doon, nalaman nilang nasa Gyeonggi sila, ang koneksyon sa pagitan ng dalawang lungsod, o ang kabilang buhay. Sa dulo ng riles, isang direksyon ang patungo sa langit, at ang isa naman ay patungo sa impyerno. Kahit boss na siya, walang dignidad ang buhay niya, kailangan niyang tiisin ang mga nakatataas at pagbigyan ang mga customer. Nang palihim na pumunta ang asawa niya sa department store para kumuha ng libreng regalo, nahiya si Young-soo, kaya dali-dali niyang inalis ang asawa at mga anak. Habang papalabas, aksidente niyang nabangga ang presidente at natapakan ang sapatos nito, kaya agad siyang yumuko para humingi ng tawad. Sinabi ng presidente na okay lang, pero sadyang pinunasan nito ang sapatos sa pantalon ni Young-soo. Malapit na ang anibersaryo ng kasal, halos makalimutan ito ni Young-soo, buti na lang at nakita niya ang kalendaryo. Dali-dali siyang nagpareserba ng restaurant at bumili ng kwintas para sa kanyang asawa. Samantala, abala si Gi-tak sa kanyang restaurant. Dati siyang gangster boss, ngayon ay isa ng maingitin ang ulong chef na puno ng tatoo, at kasama ang kanyang mga tauhan ay pinapatakbo nila ang restaurant na ito. Dumating ang mag-asawang Young-soo sa restaurant ni Gi-tak, kaya ang mag-asawa ay hindi pa nakapag-enjoy sa kanilang pribadong oras at nagmadaling pumunta sa burol para tumulong. Si Young-soo ang nag-ayos ng mga sapatos, habang ang asawa niya naman ang nagbigay ng pagkain. Dati ring nagtatrabaho sa department store ang asawa ni Young-soo at nagmahalan sila simula noon. Napakaganda ng asawa niya, kaya madalas silang biruin ng mga tao na Beauty and the Beast. Sa kabilang banda, nilapitan si Gi-tak ng kanyang first love. Nalulungkot siya kay Gi-tak, pero wala na talaga siyang magawa kaya lumapit siya rito. Ang kanyang first love ay umalis sa showbiz 10 taon na ang nakakaraan at pinakasalan ang presidente ng department store. 3 buwan na ang nakalilipas, nagdiborsyo sila at pagkatapos ay kumalat ang chismis na may eskandalo siya sa isang mas batang modelo na pinuno ang balita. Ang totoo ay hindi niya kilala ang modelong iyon. Gustong sirain ng presidente ang kanyang karera sa entertainment. Sa panahong ito, kung saan walang naniniwala sa kanya, tanging si Gi-tak lang ang naisip niya, ang taong walang pasubaling maniniwala at tutulong sa kanya. Sa tuwing may problema, si Gi-tak ang una niyang naiisip. Ayaw ni Gi-tak na makisali sa paghawak sa modelong iyon. Matagal na siyang nagretiro sa gulo at ayaw niyang makulong. Ngunit nang makita niya ang mga luha sa mata ng kanyang first love, lumambot ang puso niya. Alam ng mga staff sa restaurant ang relasyon ni Gi-tak at ng sikat na bituin, kaya susundin nila ang anumang desisyon nito. Kinaumagahan, si Young-soo ay nagtrabaho sa department store, kung saan natuklasan niya na ang isang brand na umalis ay bumalik sa utos ng department head, at inilagay pa sa gitna. Hindi maintindihan ni Young-soo kung ano ang nangyayari. Matapos paalalahanan ng iba, naalala niyang nakatanggap ang kanyang asawa ng kahon ng rice cakes kahapon. Akala ng asawa niya ay ordinaryong rice cakes lang iyon kaya hindi niya pinansin. Ngayon lang na-realize ni Young-soo na sigurado may suhol sa loob. Tinawagan ni Young-soo ang kanyang asawa sa div lang, sinabi sa kanya na ibalik ang kahon ng rice cakes. Palihim na ni-record ng isang empleyado ang tawag at inireport sa reporter. Nagulat si Young-soo sa department head tungkol sa pagbabalik ng rice cakes, ngunit sinabi nito na masyado siyang maselan at hindi marunong umayon kaya hindi siya mapromote. Upang mapanatiling lihim ni Young-soo ang tanggap ng suhol at hindi madamay ang sarili, sadyang inanyayahan siya ng department head na dumalo sa hapunan kasama ang brand. May lakad na sana si Young-soo kasama ang asawa niya ngayong gabi, kaya kailangan niyang kanselahin. Sinabi niya sa kanyang asawa na hindi niya matutupad ang kanyang pangako ngayong gabi. Ang matagal ng pagkadismaya ng kanyang asawa ay sa wakas ay sumabog. Sa bawat pagkakataon, dahil sa trabaho ay hindi niya naalagaan ang kanyang pamilya. Habang lalo silang nag-uusap, lalo silang nagtatalo, halos saktan ni Young-soo ang kanyang asawa sa galit. Umiyak ang kanyang asawa, hindi raw siya nagpakasal para lang mabuhay ng ganito. Kumalat ang balita sa lipunan, pansamantalang napigilan ng kumpanya ang impormasyon, ngunit nagdulot pa rin ng pinsala. Nagalit ang presidente na nagpatakot sa kanyang mga subordinate na hindi na sila mangahas na gumalaw habang buhay. Kinagabihan, nag-book si Young-soo ng karaoke room at nagpatawag ng maraming babae para aliwin ang brand director. Hindi inaasahan, hindi umiinom si Lee at hindi rin siya mahilig sa babae, kaya galit siyang umalis. Sinira ni Young-soo ang mga bagay-bagay, ngunit iniisip ang kanyang asawa at mga anak, ayaw niyang sumuko. Dali-dali niyang hinabol ang kotse ng direktor at desperadong nakiusap para sa isa pang pagkakataon. Ito na ang huling pagkakataon niya. Ang ugali ng direktor ay lumambot din sa huli at nag-schedule sila ng ibang araw upang pag-usapan ng mas detalyado. Samantala, dinukot ni Gi-tak ang modelong iyon, pinilit itong ibunyag ang katotohanan, at sa huli ay nakuha ang video ng pag-amin nito na sinisiraan niya ang kanyang first love. Ibinigay ni Gi-tak ang video sa kanya at sinabing huwag na silang magkita mula ngayon.
Nang lumingon siya para umalis, hinawakan ng kanyang first love ang kanyang kamay at humingi ng tawad. Ayaw niyang bumitaw at tuluyang lumambot ang puso ni Gitak, tinawag niya itong gaga at niyakap ito. Sa sandaling ito, may isang paparazi na palihim na kumukuha ng litrato sa malayo. Sa kalagitnaan ng daan, aksidenteng bumaliktad ang sasakyan ni Gitak, dumugo ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, may isang truck na paparating patungo sa kanya. Samantala, si Yangso ay nakainom ng marami at tumawag ng taxi pabalik sa kumpanya. Ngayon ang fireworks festival, nakahiga siya sa lupa at pinapanood ang makukulay na paputok sa kalangitan. Bigla niyang napansin na ang advertising banner ng brand na hawak niya ay nakalawit ang isang sulok sa labas ng dingding ng department store. Umakyat si Yangso sa bubong para ayusin ang singboard, ngunit aksidente siyang nadulas at nahulog. Kaya, parehong namatay sina Yangso at Gitak sa iisang araw at sabay silang pumunta sa kabilang buhay. Bagamat may kaugnayan si Gitak sa mga gangster noong mga nakaraang taon, marami siyang nagawang mabuti nitong mga nakaraang taon kaya napunta siya sa langit. Samantala, si Yangso ay hinatulan na nagpakamatay kaya kailangan niyang pumunta sa impyerno. Dali-daling ipinaliwanag ni Yangso na ayusin lang niya ang banner, hindi siya nagpakamatay. Sinuri ng tagapamahala ng kabilang buhay ang death record ni Yangso. 2 oras lang ang tulog niya araw-araw. 2 beses lang kumain, umiinom ng maraming gamot, alak at hindi nag-ehersisyo. Ganap na walang pakialam sa sariling kalusugan. Kitang-kita ng sinuman na ito ay pagpapakamatay. Walang masabi si Yangso sa sama ng loob. Akala niya, sinusubukan niyang mabuhay ng ganoon pero mali pala siya. Ang kanyang buhay ay naging isang kaguluhan. Nakuha niya ang pagkakataong makapunta sa langit. Sumakay sina Gitak at Yangso sa tren patungong langit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mahulog ang mga cherry blossoms sa labas ng bintana, tila sa isang iglap ay mula sa malamig na taglamig ay naging maagang tagsimon. Lahat ng pasahero sa tren ay tumingin sa labas ng bintana, bawat isa ay inaalala ang magagandang sandali na kanilang pinahalagahan noong nasa mundo pa sila. Sa huli, umalis ang tren sa riles at umakyat sa kalangitan. Marami pa siyang hindi natapos na gawain, gusto niyang bumaba ng tren. Nang makita ng dalawang tiyuhin na hindi maganda ang sitwasyon, tumakbo sila, tumawid sa tren hanggang sa huling bagon at walang pag-aalinlangan na tumalon. Pagkatapos tumalon, muling bumalik sina Yangso at Gitak sa tagapamahala ng kabilang buhay. Nagbigay ang tagapamahala ng 2 form ng aplikasyon para makabalik, binigyan sila ng pagkakataong bumalik sa realidad para ayusin ang kanilang buhay. Ang daan pabalik ay mapanganib at kailangan din nilang sundin ang 3 patakaran. Una, panatilihing lihim ang kanilang pagkakakilanlan. Pangalawa, bawal maghiganti. At pangatlo, huwag makialam sa buhay o kamatayan ng tao. Para makauwi, walang pag-aalinlangan silang lumagda. Binigyan ng tagapamahala ang bawat isa ng cellphone para makipag-ugnayan sa after-sale service, 1 orasan para sa oras, at kaunting paunang pondo. Nang handa na ang lahat, bumalik sila sa mundo ng mga tao. Batay sa mga simulated dream files nila, tinulungan sila ng manager na magbago sa mga anyo na kabaliktaran ng kanilang dati. Si Yangso ay naging isang maskuladong lalaki na may katawan na tila inukit, habang si Gitak naman ay naging isang magandang babae. Walang tigil si Yangso sa pagtingin sa kanyang sarili sa salamin, hinahaplos ang kanyang gumagalaw na dibdib sa elevator at hinahampas ang kanyang matigas na puwit. Samantala, si Gitak ay hirap na naglalakad sa mataas na takong, sinusubukang umayon sa buhay bilang isang babae. Si Yangso at Gitak, na may bagong katawan, ay nagkabanggaan ngunit hindi nagkakilala. Pinanatili ni Gitak ang kanyang dating ugali bilang gangster, umupo na nakakrus ang mga binti sa subway. Nakita ni Gitak sa pahayagan ng katabi niya na ang modelong dating naiugnay sa kanyang first love ay matagumpay na nakapasa sa audition, at ang kanyang karera ay mabilis na umaangat. Mula sa mga babae sa tabi, narinig niya ang balita na ang kanyang first love ay tao ng gangster boss, at kumalat na ang chismis. Narinig din niyang malapit na itong gumanap sa isang adult film. Nagalit si Gitak. May lalaking nakatingin kay Gitak na may pagnanasa. Nakita ito ni Gitak at sadyang iniharap ang kanyang magagandang binti. Pagkatapos ay mabilis na sinipa ang maselang bahagi ng lalaki at bumaba ng tren ng may ngiti. Nagbalik si Yangso sa department store at aksidenteng nakita ang department head na nagbibigay ng panayam sa media na nagsasabing nagpakamatay si Yangso para takpan ang kaso ng suhol. Galit na napakuyom si Yangso ng kamao. Mahigit 10 taon siyang nagtatrabaho ng masipag para sa kumpanya, ngunit sa huli ay naparatangan pa siyang tumanggap ng suhol at nagpakamatay. Pumasok si Yangso sa department store at nakita niyang bumalik na sa trabaho ang kanyang asawa. Sa department store, biglang tumunog ang Fate Symphony ni Beethoven. Alam ni Yangso na iyon ang fire alarm. Agad niyang hinila ang kanyang asawa at ang iba pa palabas. Sinabi ni Yangso sa kanyang asawa na ito ay kapalaran. Hindi naiintindihan ng kanyang asawa at akala pa niya ay nagpapahayag siya ng pag-ibig. Paulit-ulit niyang sinasabing may pamilya na siya. Mabilis na naalis ang fire alarm, nagkataon lang na isang pagkalito. Ngunit paano nalaman ng estranghero na ito ang espesyal na tunog ng alerto ng department store? Bukod pa rito, napakapamilyar ni Yangso sa pag-check ng bawat trabaho niya noon. Ang sunod-sunod na kakaibang kilos niya ay nagdulot ng pagkalito. Kumalat ang balita sa department store na may bagong manager, kaya natural lang na napagkamalan si Yangso na bagong manager. Samantala, bumalik si Gitak sa restaurant, natuklasan niyang nagbago na ang may-ari at naging ang kanyang mortal na kaaway, si Kungkun. Ang totoo, ninakaw ang kanyang restaurant at kontrolado din ng mga gangster ang kanyang first love. Ang kasalukuyang may-ari ng restaurant ay may pagnanasa kay Gitak na napakaganda. Naisip ni Gitak, anong nakakatakot, dati siyang sikat na gangster boss sa isang lugar at naisip niyang bugbugin silang lahat. Ngunit nang siya ay naging babae, nawala ng lakas si Gitak at sa kanyang mga magagarbong galaw, siya ay binuhat at itinapon sa labas ng pinto.
Ang dalawang dating tauhan ni Gitak, ang kulot na buhok na nagtatrabaho sa kusina, ay nakaranas ng matinding paninira. Nagpanggap si Gitak na kapatid ng namatay na si Gitak, kaya nakuha niya ang tiwala ng lalaking may kulot na buhok. Tungkol naman sa paghihiganti sa pagitan ng kanyang first love at ni Kunkun, kailangan balikan ang kanilang kabataan. Narinig ni Kunkun na kasintahan ni Gitak ang first love, kaya dinukot niya ito at dinala sa bodega para saktan. Upang iligtas ang kanyang first love, binugbog si Gitak hanggang sa dumugo ang kanyang ulo, at ginamit niya ang pagkakataong iyon para makatakas ang kanyang first love. Ngunit sa huli ay nahuli siya ng pulisya. Hindi inaasahan, ang may-ari ng kumpanya ay si Kunkun Hoho, na may peklat sa mukha na gawa ni Gitak. Takot na takot ang first love kay Hoho. Sinabi ni Hoho na narito siya para tulungan ang first love at kilala niya ang namatay na ama nito, ngunit malinaw na wala siyang magandang intensyon batay sa kanyang ekspresyon. Tinawagan ng first love ang kanyang ex-husband na presidente, na nagsabing gusto niyang makita ang kanyang anak. Matagal na pinipigilan ng first love ang kanyang damdamin, at dahil wala siyang mapaglabasan, sinampal niya ang bodyguard at tinawag itong traidor ni Gitak. Tinanong ng bodyguard ang first love kung bakit niya kailangan hanapin si Gitak. Sa mata ng bodyguard, dahil sa babaeng ito kaya napunta si Gitak sa sitwasyong ito, hanggang sa mawalan ng buhay. Kaya galit na galit ang bodyguard kay Gitak. Sa sandaling ito, lumitaw si Gitak na naging babae na, kaya nagpanggap lang siya na kapatid ni Gitak. Nagulat ang first love at ang bodyguard, at sa simula ay hindi naniwala, gustong paalisin ang babaeng ito. Ngunit nang tanungin ni Gitak ang tungkol sa larawan na kinuha sa ilalim ng tulay, tinanong ng first love kung sino ba talaga siya. Noon, hinabol ni Gitak ang reporter at nabaliktad ang kanyang sasakyan, at maliban sa kanilang dalawa ay walang nakakaalam nito. Kaya paano nalaman ng babaeng ito na nagpapanggap na kapatid ni Gitak? Sumagot si Gitak na tinawagan siya ng kanyang kapatid bago siya mamatay at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Ikinatuwiran ng presidente na hindi na angkop ang kasalukuyang sistema ng negosyo na masyadong kampante at maluwag, kaya kailangan niyang magpasok ng bagong staff. Kaya tinawagan niya ang kanyang anak na si Lee Hae-joon mula sa IF. Nagtapos si Lee Hae-joon sa Stanford at may pambihirang B. Madalas nakasama ng matandang presidente si Secretary Kwang at sinasabing may kakayahang paranormal si Secretary Kwang dahil manghula ang kanyang ina. Sa tingin pa lang sa ekspresyon ng presidente, alam na niya ang gusto nitong sabihin, kaya siya ang tagapagsalita ng presidente. Karaniwan, hindi nagsasalita ang presidente sa labas at sinasabing tanging kapag magkasama lang sila ni Secretary Kwang siya nakikipag-usap. Naramdaman ng presidente na banta si Secretary Kwang na nagpapahiwatig na kung magaling si Lee Hae-joon, maaari niyang palitan ang posisyon ng presidente. Ang presidente ay pipili lang ng mananalo sa huli. Ababala sa trabaho ang asawa ni Yang Soo, nagpapahinga sa bodega, naaalala si Yang Soo, at tahimik na nagdadalamhati nang biglang dumating si Department Head Chung at binigyan siya ng isang lata ng kape. Biglang nagkaroon ng aksidente, bumagsak ang mga kahon mula sa taas sa bodega. Agad na dumating si Yang Soo na may malaking katawan para protektahan ang kanyang asawa. Napansin ng manager ng kabilang buhay na sa eroplano, ang anak ni Lee Hae-joon na bumalik mula sa IHI ay kamukha na ngayon ni Yang Soo. Agad na nakipag-ugnayan ang manager para ipaalam ito kay Yang Soo. Upang hindi magkita ang dalawa, nagmanipulate ang manager para magkaroon ng problema ang eroplano. Narinig niya ang mga salitang ki kahit saan, lalo siyang naniwala na ang lalaking nasa harapan niya ay si Lee Hae-joon na galing sa IF. Mabilis ding nalaman ito ng presidente. Sumunod ang gangster sa utos ng presidente at nagkusang umalis para harapin si Lee Hae-joon, ngunit gusto ng presidente na siya mismo ang magturo dito. Palihim na sinundan ni Yang Soo ang kanyang asawa pauwi. Nang makita ng anak na may lalaking sumusunod sa kanyang ina, akala niya ay isang manyakis ito. Hindi inaasahan, ang aso ay naging partikular na palakaibigan kay Yang Soo. Ang buong pamilya ay nagduda kung sino ang taong ito. Hindi may paliwanag ni Yang Soo ang kanyang sarili, kaya kailangan niyang humanap ng dahilan at sabihin na may utang sa kanya si Yang Soo at narito siya para maningil. Hinala pa rin ang pamilya ngunit pinapasok si Yang Soo. Tiningnan niya ang pamilyar na bahay, naaalala ang bawat alaala noong nabubuhay pa siya, at labis na naramdaman ni Yang Soo ang emosyon. Matagal nang hindi nakakakain ng luto sa bahay, si Yang Soo ay kumain ng mabilis at tinawanan pa ng kanyang anak. Nagtanong si Yang Soo tungkol sa insurance, lagi siyang nag-aalala kung makakatanggap ba ang kanyang pamilya ng sapat na pera mula sa insurance pagkatapos niyang mamatay. Lahat ay nagulantang, lalo na ang asawa ni Yang Soo. Dinala ng kanyang asawa ang kanyang anak sa ibang lugar at sinabi kay Yang Soo na dahil sa pagpapakamatay, hindi pa nila nakukuha ang pera ng insurance. Palaging tinatago ng pamilya sa bata, kahit ang libing ay ginawa ng tahimik. Ngunit ang totoo, alam na ng anak ang lahat, kumalat na sa paaralan ang balita na nagpakamatay si Yang Soo. Nalulungkot ang anak at hindi maiwasang sisihin ang kanyang ama. Sa kabilang banda, hinanap ni Gitak ang kanyang first love na nagpanggap na kanyang kapatid. Ang first love ay hindi pa nakakabangon mula sa sakit at ngayon ay mas lalong nasasaktan. Nalaman ni Gitak mula sa kasalukuyang bodyguard ng first love na siya ring dating tauhan niya na ang boss ay nagkaroon ng stroke kamakailan at kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Ang boss ay may dalawang tauhan, si Gitak at ang anak ng boss. Laging pinapabora ng boss si Gitak at gusto niyang si Gitak ang magmana ng negosyo na ikinaiinggit ng anak ng boss. Laging lihim na naglalaban ang dalawa. Kamakailan lang, namatay si Gitak at na-ospital ang boss, kaya hindi niya kayang pamunuan ang kanyang imperyo, kaya ninakaw ang restaurant ni Gitak. Dahil sinadya ng kanyang ex-husband na pigilan siya, hindi nakakuha ng trabaho ang first love. Natatakot siyang hindi na siya makapagpatuloy sa industriya, hindi niya kayang buhayin ang kanyang anak, at sa hinaharap ay kukunin din ng kanyang ex-husband ang kanyang anak. Nalulungkot din si Gitak para sa kanya. Nang gabing iyon, mag-isa siyang uminom at nagkataong dumating din si Yang Soo sa bar na ito. Nakita ni Gitak si Yang Soo, lumapit para aliwin. Nag-inuman ang magkapatid. Nang magbabayad na, saka lang nila nalaman na kulang ang pera nila, kaya kinailangan nilang maghawak kamay at tumakas.
Pagdating sa hotel, nalaman nilang magkatabi sila ng palapag, magkatapat pa. Habang tinititigan ni Yang Soo si Gitak, lalo siyang nakakaramdam ng pagkapamilyar. Tinitigan niya ito ng matagal at hinaplos ang mukha ni Gitak. Biglang nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Gitak nang hindi makontrol na may ekspresyon ng kasiyahan. Patuloy niyang inaalala sa sarili, lalaki ako, lalaki ako. Lalo silang naglalapit at otomatikong yumuko ang katawan ni Gitak. Sa sandaling malapit na silang maghalikan, sabay na umilaw ang kanilang mga relo. Nagkakilala sila, kaya pala magkapatid sila sa parehong tren patungong langit. Nang makita ang perpektong katawan ni Yang Soo na may 6 na ebis, natulala si Gitak at gusto pa niyang kapapan ang pantalon ni Yang Soo para makita kung gaano kalaki na ito ngayon. Nahiyang sinabi ni Yang Soo sa kanya at lubos na nainggit si Gitak. Pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa kanilang pamilya at buhay na may kaunting lungkot. Ayaw ni Yang Soo na isipin ng kanyang anak na siya ay isang tumanggap ng suhol at nagpakamatay, kaya gusto niyang ibalik ang kanyang dangal. Binanggit din ni Yang Soo na bumili siya ng kwintas para sa kanyang asawa bilang anibersaryo. Noon, dinala niya ang kanyang asawa sa restaurant ni Gitak at ibinigay ang kwintas sa kusina, hiniling sa chef na itago ito sa pagkain para sorpresahin. Pagkatapos, naging maayos ang lahat, bigla siyang tinawag ng kumpanya, kaya nakalimutan niya ang kwintas. Nalaman ng kanyang anak ang tungkol dito sa telepono ni Yang Soo at maraming beses na siyang pumunta sa restaurant para hanapin ang kwintas ng kanyang ina. Naalala ng kulot na lalaking nagtatrabaho sa kusina na mayroon siyang ganoong kwintas dahil siya mismo ang nagmamay-ari nito. Pagkapasok pa lang Yang Soo, 2 hanay ng mga tao sa pinto ang bumati sa kanya at masigasig siyang tinawag na direktor. Naguluhan si Yang Soo, nagtago sa banyo at tinawagan ang manager ng kabilang buhay at saka lang niya naintindihan ang lahat. Nagkaroon ng problema ang flight ni Lee Hae-joon mula sa English at kinailangan nitong lumapag ng emergency sa Japan. Pagkaalis ng eroplano, nakipag-ugnayan ang piloto sa control tower. Hindi niya inaasahan na ang taong nakaupo sa control tower na kausap ng piloto ay ang manager ng kabilang buhay. Umiti ang manager at nagpaalam at pagkatapos noon ay nawala ang eroplano sa radar screen. Kaya, kinailangan ni Yang Soo na patuloy na mamuhay sa pagkakakilanlan ni Lee Hae-joon. Magalang na tinanggap ng department head si Yang Soo at agad siyang naging amo mula sa pagiging subordinate at lihim na labis siyang natutuwa. Nalaman ng asawa niya na ang bagong direktor ay ang pinagkakautangan ni Yang Soo. Hindi siya makapaniwala kung paano nakakilala ang kanyang asawa ng isang tao sa ganoong uri ng antas. Sa sandaling ito, dumating din sa department store ang First Love at si Gitak, kung saan nag-host ng fan meeting ang male model. Walang alinlangan na lumapit ang First Love para batiin siya, at tinanong kung bakit niya ito ginawa sa kanya. Biglang naging magulo ang sitwasyon. Ang First Love ay nanatili upang pumili ng damit, ngunit ang mga empleyado ay may masamang ugali at pinalayas siya. Sa sandaling ito, lumitaw si Yang Soo, sinaway ang mga empleyado, at pinayuko sila upang humingi ng tawad sa First Love. Samantala, si Gitak ay nagkunwaring nabangga ang male model, sadyang binagsak ang telepono nito, at sinamantala ang pagkakataon upang kumuha ng numero ng telepono. Gusto ni Gitak na malaman kung sino ang pumatay sa kanya, kaya gusto niyang makahanap ng mga pahiwatig mula sa male model. Matapos makuha ang kwintas, pumunta ang bata sa department store at nilapitan ang maraming tao, gustong patunayan na hindi nagpakamatay ang kanyang ama. Unti-unting dumami ang mga manonood at medyo naging awkward ang presidente, kaya itinulak niya ang bata hanggang sa bumagsak sa sahig. Nakita ito ni Yang Soo at nakita niya ang kanyang anak na nakabulagta sa sahig. Dinampot ang kwintas, labis siyang nasaktan. Dinala ni Yang Soo ang kanyang anak sa opisina at iginiit ng bata na hindi maaaring nagpakamatay ang kanyang ama. Nagbago ng katawan si Yang Soo, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang anak, kaya pinayuhan lang niya ito. Nang marinig ng kanyang asawa ang kwento ng kanilang anak, agad siyang tumakbo at niyakap ng mag-ina ang isa't isa habang umiiyak, puno ng sakit. Nakatayo si Yang Soo sa tabi, labis na nalulungkot. Dinala ni Yang Soo ang kanyang asawa at anak pauwi, tiningnan siya ng kanyang ama na may kakaibang tingin, malinaw na dumating lang si Yang Soo kagabi, ngunit tila hindi na siya kilala ng kanyang ama. Inatasan niya si Yang Soo na itaas ang benta ng 130% sa loob ng 2 buwan at magalang siyang sumunod. Pagkatapos ng maraming taon bilang empleyado, ang pakikinig sa mga utos ng pinuno ay walang anuman kay Yang Soo. Lihim na binalaan ng presidente si Yang Soo na maging masunurin na may mga bagay na hindi naman para sa kanya at huwag na siyang makialam at umuwi na sa Edith. Hindi nagalit si Yang Soo o sumang-ayon, umiti lang ng inosente at sinabing, subukan natin. Pagpasok pa lang niya, nakita na niya ang kanyang mortal na kaaway, ang anak ng boss na sinasaktan ang First Love. Kung noon, siguradong hindi mapipigilan ni Gitak ang kanyang init ng ulo. Ngunit ngayon na nagbago na ang kanyang kasarian, kailangan ni Gitak na magtiis dahil hindi naman niya ito kayang labanan. Sa harap ng anak ng boss, laging sinusubukan ng First Love na manatiling mapagmataas at pagkaalis lang ng lalaki niya inalis ang kanyang depensa. Tinanong ng First Love ang pangalan ni Gitak at inisip ni Gitak ang pangalang Hongnan. Naiisip niyang makikita niya si Gitak kay Hongnan at gusto lang niya ng tahimik na buhay, ayaw na niyang makita pa ito. Kinailangan ni Gitak na umalis ng may pagkabigo. Naglakbay siya mag-isa sa labas at sa huli ay bumalik sa kanyang lumang bahay. Matapos ang maikling pahinga, may narinig siyang ingay sa labas at biglang pumasok ang anak ng boss. Dali-daling nagtago si Gitak. Tila hindi lang ang restaurant, kundi pati na rin ang bahay ni Gitak ay inagaw ng anak ng boss. Sa sandaling ito, biglang nawala ng kuryente, mabilis na nagpanggap si Gitak na babaeng multo at nahimatay sa takot ang anak ng boss. Tumakbo si Gitak palabas at nakita ang bodyguard. Tila hindi mapakali ang bodyguard kay Gitak, palagi niya itong lihim na sinusubaybayan at siya rin ang nagkontrol ng circuit breaker. Alam ni Gitak na laging nagmamalasakit sa kanya ang bodyguard, karapat-dapat nga itong maging alaga niya sa loob ng maraming taon. Kinurot ni Gitak ang pisngi ng bodyguard, naganap na walang pagitan ng kasarian.
Tinitigan ni Gitak ang kanyang libingan, pakiramdam niya ay hindi totoo ang lahat. Sa totoo lang, hindi kailanman nagtaksil ang bodyguard at hindi rin niya nakalimutan ang kabutihan ni Gitak. Matagal na niyang itinuring na pamilya si Gitak. Ang dahilan kung bakit niya sinundan ang anak ng boss na inatasan na bantayan ang first love ay dahil palihim siyang naghihintay ng pagkakataon upang ilantad ang katotohanan. Samantala, matagumpay na lumipat si Yang Soo sa villa ni Lee Hae-joon. Pagkatapos ng kagalakan ay may kaunting kalungkutan, walang bahay na uwian si Gitak kaya kinailangan niyang pumunta kay Yang Soo. Naging magulo ang kanilang pamumuhay ng magkasama, may nakakalat na panloob na damit ng babae sa kama paggising sa umaga, at madalas na hubot-hubad na naglalakad si Gitak sa villa. Kinaumagahan, pumasok si Yang Soo sa department store, at ang kanyang gwapong hitsura ay nakakuha ng maraming babaeng empleyado. Nagunahan ang lahat na maging sekretarya ng direktor. Agad na ipinagsumbong ng department head sa presidente na si Lee Hae-joon at ang babaeng ito ay magkasama araw at gabi, namumuhay ng malaya at ang kanilang relasyon ay hindi simple. Samantala, ang first love ay nakipag-ugnayan na para sa isang role, ngunit hindi pa rin nakakakuha ng tugon. Direkta siyang nagtanong, hanggang sa lumabas ang isang aktres mula sa meeting room, doon lang nalaman ng first love na matagal nang ibinigay sa iba ang role na iyon. Ngunit ngayon, wala na siyang karapatan pumili. Nagpakumbaba siyang nakiusap sa kabilang panig, kahit anong papel, inaman o lola, basta may trabaho, kaya niyang gampanan ang anumang papel. Hirap din ang kabilang panig dahil siniraan ng kanyang ex-husband na presidente ang kanyang first love. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang first love mula sa direktor ng pelikula at tila nagbago ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon, dumalo si Yang Soo sa isang high-level meeting ng kumpanya. Sa pulong, nagtanong siya tungkol sa pagkamatay ni Yang Soo. Bakit nagmadali ang department store na magpasya na pagpapakamatay ito? Ayon sa gwardiya noong araw na iyon, nakarinig siya ng ingay sa bubong. Pag-akyat niya, nakita niyang nahulog na si Yang Soo. Sa sandaling ito, tinitignan ni Gitak ang bubong. Nakita niya ang lugar kung saan nahulog si Yang Soo. May tsisili sa tapat ngunit sira ito. Noong araw na iyon, dahil sa negosasyon ng kontrata, tumakbo si Yang Soo kasunod ng sasakyan ng kalaban habang umiiyak na nag-iwan ng malalim na impresyon. Sa aking palagay, mukhang apurahan si Yang Soo, hindi siya mukhang magpapakamatay. Pagkatapos nito, nagtalumpati si Yang Soo na ang pagpapakamatay ng isang empleyado ay tiyak na makakaapekto sa reputasyon ng department store at ng industriya, kaya kailangang imbestigahan ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Yang Soo. Nagpakamatay man siya o hindi, kung namatay siya sa department store, tiyak na may kaugnayan ito sa lugar na ito. Inulit ni Yang Soo ang mga sinabi ng tagapamahala ng kabilang buhay sa kanya. 2 oras lang ang tulog niya araw-araw, 2 beses lang kumakain, lubos na tapat sa kumpanya, pinabayaan ang sariling kalusugan. Nagkaroon ng maraming sakit na may kaugnayan sa trabaho, maliit ang sweldo ngunit dobleng trabaho. Sa sitwasyong ito, kahit pa nagpakamatay, may responsibilidad pa rin ang kumpanya at kailangan nilang magbayad ng kompensasyon. Matapos ang masigasig na talumpati, tinanong ng presidente si Yang Soo, kung talagang pinatay ng kumpanya si Yang Soo, paano makakapagtrabaho ng walang alalahanin ang kanyang asawa sa kumpanyang pumatay sa kanyang asawa. Sinabi ng presidente na ang mahalaga ngayon ay hindi ang sanhi ng pagkamatay, kundi ang pagtanggap ni Yang Soo ng suhol. Natuklasan nilang bago mamatay, binilhan ni Yang Soo ang kanyang asawa ng isang mamahaling kwintas na hindi kayang bilhin ni Yang Soo sa kanyang normal na sweldo. Sa sandaling ito, tumayo si Department Head Jung at tumulong sa pagsasalita na binili ni Yang Soo ang kwintas sa orihinal na presyo at hulugan pa. Noon, humingi pa si Yang Soo ng payo kay Department Head Jung nang bilhin niya ang kwintas. Malaya ang lahat na pag-usapan ang pagkamatay ni Yang Soo na para bang isa lang itong maliit at walang kwentang bagay. Walang awa ang mga kapitalista sa mga manggagawa. Malungkot na lumabas ng meeting room ang asawa ni Yang Soo at hinabol siya ni Department Head Jung para aliwin. Pagkatapos ng pulong, kumalat ang balita tungkol sa asawa ni Yang Soo sa buong department store at lahat ay nag-uusap sa likod niya. Nakakuha ng role ang first love, ngunit pagdating sa set, nalaman niyang hindi siya ang bida, kundi isang support role lamang at kailangan pa niyang mag-make-up sa banyo. Ang bida ay ang kaaway ng first love. Kinailangan ng first love na gumanap sa isang eksena kung saan siya ay hinahamak mula sa lahat ng panig, sinasampal ng bida at binubuhusan ng tubig. Pumasok si Gitak sa katabing banyo, sadyang kumanta ng malakas upang takpan ang pag-iyak ng first love. Samantala, nasa labas ang bodyguard at pinipigilan ang sinuman na makapasok sa filming area. Ang bida ay sadyang gumawa ng gulo, paulit-ulit na nag-ulit ng eksena. Patuloy na hinahamak ang first love, ngunit hindi siya nagsalita, tinitiis ang lahat. Labis na nalungkot si Gitak nang makita ito. Sa wakas, pagkatapos ng shooting, umuwi ang lahat sa restaurant at nilutuan sila ng kulot na lalaki. Kailangan ng kumilos ni Gitak at ang kanyang husay sa pagluluto ay nakakuha ng lahat. Walang tigil sa papuri ang 2 tauhan nang matikman nila at ang lasa ay eksaktong katulad ng luto ng boss noong buhay pa ito. Habang abala sa kusina, biglang naalala ni Gitak na noong nabubuhay pa siya, may isang customer na nagdala ng kwintas na nagsabing gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawa. Ngayon lang naalala ni Gitak na si Yang Soo pala ang taong iyon, isang malaking pagkakataon na. Ipinahayag ni Yang Soo ang kanyang kakulangan at pagmamahal sa kanyang pamilya, at sa ilang maikling pangusap lang ay pinaiyak niya ng husto ang kanyang asawa. Maraming damit ang binili ni Yang Soo at ipinadala sa bahay ng kanyang asawa. Gusto niyang maging mas maganda ang pananamit niya, ngunit matigas ang ulo niyang sinabing binili niya ito para sa iba, ngunit ayaw nila. Inakala ni Yang Soo na mapapaiyak niya ang kanyang asawa sa sobrang emosyon, ngunit hindi niya inaasahan na wala itong pakialam. Nang araw na mamatay si Gitak, pumunta ang kanyang asawa sa restaurant, ngunit isang ibang lalaki ang nakita niyang kasama ng kanyang asawa noon. Naamoy ng kulot na lalaki ang kakaibang pangyayari kaya kinunan niya ito ng litrato.
Malinaw na hindi si Yang So, kaya agad na tinawagan ni Gitak ang kanyang kapatid. Balak niyang sabihin ito. Ngunit bago pa niya ito masabi, paalis na si Yang So sa bahay, at aksidenteng nakita niya si Department Head Jung nakayakap ang kanyang asawa. Biglang natauhan si Yang So, siya pala ang naging katawa-tawa. Sa umaga, ipinakilala ng direktor ang First Love sa isa pang assistant director. May paparating na proyekto ang assistant director, at gusto niyang imbitahan ang First Love. Ang dahilan kung bakit niya binigyan ng eksena sa OLED tree ay dahil sa umaga sa set, nakita niyang tahimik na tiniis ng First Love ang kahihiyan ng hindi nagsasalita, na labis niyang ikinatuwa. Lubos na natuwa ang First Love at walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang trabahong ito. Pagkatapos ayusin ang usapin ng First Love, hinanap ni Gitak si Yang So. Si Yang So, na puno ng selos, ay malapit nang tumalon mula sa tulay, kaya mabilis siyang hinila ni Gitak pababa. Naalala ni Yang So ang nakaraan, ang kanyang magandang asawa, at si Department Head Jung na nagsilbing modelo para sa department store, na mukhang perpektong magkapares. Maraming lalaki ang naghahabol sa kanyang asawa. Isang araw, tila hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang asawa, at nag-aya si Yang So ng date, hindi niya inaasahan na pumayag ito, at doon nagsimula ang kwento. Marahil ay matagal nang dapat hulaan ni Yang So na may nobyo ang kanyang asawa. Sa gayon, tila hindi pa rin malinaw kung sino sa pagitan ni Yang So at Department Head Jung ang ikatlong partido. Wala nang matuklasan ang relasyon ng kanyang asawa at ni Department Head Jung, naging mahigpit si Yang So sa kanilang dalawa. Ang department store ay magho-host ng isang fashion show, at inatasan ni Presidente Lee Hae-jun si Yang So na mamahala, at bahagyang tinanggap ni Yang So ang gawain ito. Pagkatapos ng pulong, nag-ulat si Department Head Jung kay Yang So. Puno ng pag-iisip si Yang So tungkol sa pagkuha sa kanyang asawa, at nakaramdam siya ng inis sa Department Head Jung. Ibinalik ni Department Head Jung ang mga damit na ipinadala ni Yang So sa bahay ng kanyang asawa kagabi. Upang galitin si Department Head Jung, sadyang sinabi ni Yang So na marahil ay nagpakamatay talaga si Yang So dahil aksidente niyang nalaman na nagtataksil ang kanyang asawa kay Department Head Jung. Walang ekspresyon ang mukha ni Department Head Jung habang ipinapaliwanag na siya at ang asawa ni Yang So ay hindi ganoon ang relasyon. Hanggang doon lang ang kaya niyang sabihin, ang iba ay hindi niya maipaliwanag. Kapag natapos na ang shooting at kumita na siya ng pera, babayaran niya ang breach of contract at ayusin ang lahat, wala na siyang kinalaman sa presidente. Ngayon, kailangan ng first love ng manager, at dahil laging nasa tabi niya si Gitak, natural lang na siya ang kumuha ng trabahong ito. Pagkatapos, nilinis ng first love ang lahat ng gamit ng kanyang ex-husband sa bahay, at nagsimulang maghanda para sa shooting. Nagpapayat, nag-ehersisyo, at nagpaganda siya. Patuloy na sinuri ni Yang So ang key footage, gustong patunayan na hindi siya nagpakamatay. Sa bubong, isang kamera lang ang nakakuha ng kanyang buhay na imahe, at pagkatapos ng aksidente ay nasira ang kamera na iyon at hindi na maibabalik ang video sa loob. Mukhang may nagmanyobra. Hindi nahanap ang kamera sa bubong, ngunit mabilis na natuklasan ni Yang So na ang internal camera ng kumpanya ay kayang kunan ang bubong ng katabing gusali. Kaya, ang katabing gusali ay tiyak na may kamera na kayang kunan ang eksena dito. Kaya, pumunta siya sa kalapit na opisina para humingi ng TV footage. Inakala niyang makakahanap siya ng ebidensya, ngunit nang hindi siya nakatingin, nasira ang recording tape. Sa kabilang banda, tiningnan ng asawa ni Yang So ang telepono na iniwan ni Yang So, at labis siyang naramdaman nang makita ang mga larawan ng kanilang pamilya. Sa sandaling ito, napansin niya na sa inbox, mayroong isang pakete na ipinadala noong araw na namatay si Yang So. Naghanap siya online para sa impormasyon ng tatanggap, at kasalukuyang nasa nursing home ang tatanggap. Kumalat ang balita sa kumpanya na may multo, at mabilis na ikinonekta ito ng mga tao sa pagkamatay ni Yang So. Tahimik lang na nakinig ang asawa ni Yang So, hindi nangahas na sumalungat. Tinanong ni Yang So kung bakit hindi siya nagalit, at tinanong naman niya ang lalaking nasa harapan niya kung ano ba ang ginawa niyang mali kaya palagi siyang hinahamak ng kalaban. Sinabi ni Yang So sa kanya kung saan siya nagkamali, walang pag-aalinlangan na tinanggap niya ang balita na nagpakamatay ang kanyang asawa, at hindi niya kailanman naintindihan ang kanyang asawa. Sa press conference para sa bagong pelikula, lumabas ang first love na nakatutok ang lahat ng atensyon. Ngunit hindi inaasahan, dumating din sa event ang kanyang mortal na kaaway, ang isa pang aktres. Nagkagulo ang lugar, tila napalitan ang first love ng aktres. Hindi inaasahan ng first love na mangyayari ito, natulala siya sa lugar at hinila siya ng aktres para magpicture. Nagtangka nang umalis ang first love nang magkunwaring nahulog ang aktres. Upang masaksihan ang masayang araw ng ina, dinala ni Gitak ang anak ng kanyang first love. Ngayon, nang makita ang eksenang ito, tinanong ng anak si Gitak kung bakit ganoon ang pagtrato ng lahat sa kanyang ina. Upang protektahan ang inosenteng kaluluwa ng bata, sinabi ni Gitak sa kanya na ang kanyang ina ay gumaganap sa isang eksena kung saan siya ay binubuli ng mga masasamang tao. Ang susunod ay ang eksena ni Gitak bilang bayani na magliligtas sa dalaga. Mukhang may kinalaman din ang gangster sa bagay na ito. Nagtago si Gitak sa katabing silid at nakinig. Umalis ang assistant director at binuksan ng gangster ang pinto ng silid, at nakita niyang nakaupo doon ang presidente, at nasa tabi niya ang kanyang bagong kasintahan, ang aktres. Kaya pala, hindi pinahintulutan ng presidente ang kilos na ito ng gangster. Hindi nasiyahan ang presidente sa kanyang pag-ugali, at inutusan ang kanyang mga tauhan na takpan ang bibig niya at bugbugin siya. Tila pinahahalagahan pa rin ng presidente ang first love, na nagpapatunay na mayroon pa ring silbi ang first love. Nanginginig sa takot ang aktres sa tabi niya nang makita ang eksenang ito. Natagpuan ng asawa ni Yang So ang tumatanggap na ang matandang ina ng kasamahan ni Yang So, si Ing Ibayon na nakatira sa nursing home. Dati, si Ing Ibayon ang nagpadala ng rice cake, ibig sabihin, pera, sa asawa ni Yang So. Noong panahong iyon, ibinalik niya ang rice cake. Alam ng kanyang asawa na si Yang So ay hindi kailanman tatanggap ng suhol, at lalong hindi siya magpapakamatay dahil dito.
Kaya, hinanap ng asawa ni Yang Soo si Ain Ibeon na tiyak na may alam at maaaring makatulong na patunayan ang kawalang sala ni Yang Soo. Tumanggi si Ain Ibeon na magsalita at umalis kaagad. Pagkatapos ay sinabi ng asawa ni Yang Soo kay Department Head Jung ang tungkol dito. Sinuri ng dalawa ang kamera ng kumpanya ng courier at natuklasan na si Yang Soo ay nagpadala talaga ng sobre sa ina ni Ain Ibeon. Kinabukasan, nahuli ng asawa ni Yang Soo ang isang magnanakaw sa department store. Hindi niya inaasahan na babaliktarin siya ng magnanakaw. Sinisigawan siya na binibintang siya at pinapilit siyang lumuhod at humingi ng tawad. May punto ang asawa ni Yang Soo, ngunit hindi siya makapagsalita, kaya kinailangan niyang lumuhod ng labag sa kanyang kalooban. Sa sandaling ito, lumitaw si Yang Soo at pinatayo siya. Sasagutin na sana ni Yang Soo, naalala niyang sinabi ng manager ng kabilang buhay na huwag ihayag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya dali-dali siyang lumapit sa harapan nito, at upang pigilan ang bibig nito ay sumigaw siya. Naglabas ng hiyawan ang mga tao at nagunahan sa pagkuha ng litrato. Hinila ni Gitak si Yang Soo palayo at si Department Head Jung ang naiwan upang ayusin ang gulo. Ang dalawang bisita ay totoong ang magnanakaw at maraming gamit ang natagpuan sa kanila. Sa huli, nailigtas pa rin ng Department Head Jung ang asawa ni Yang Soo. Tanghalian, nakita ni Yang Soo ang kanyang ama na dumating din sa department store, dala ang lunchbox para sa kanyang manugang. Ngunit nakita niya na binubuli ang kanyang manugang ng isang customer at hindi niya alam kung paano haharapin ito kaya malungkot siyang lumayo. Nakipag-usap si Yang Soo sa kanyang ama. Binuksan ng kanyang ama ang lunchbox at inalok si Yang Soo na kumain kasama niya. Nang matikman ang pamilyar na lasa, hindi napigilan ni Yang Soo ang kanyang luha. Para ipaliwanag kung bakit sila naghalikan sa department store. Mabilis na sinabi ni Yang Soo na nagpapainit lang sila para sa fashion show at sila ang magiging modelo. Dahil nasabi na, nagsimula na sina Gitak at Yang Soo na maghanda para sa show. Ginamit ni Yang Soo ang paghahanda ng fashion show bilang dahilan para dalhin ang kanyang asawa sa tabi niya. Ngunit ang trabaho ay pagtulong lang sa pagsukat ng damit at laki, at medyo malapit sila habang nagmamarka. Naipit ang leather pants ni Gitak, at para matulungan si Gitak na hubarin ang kanyang pantalon, magkasama sina Yang Soo at ang payat na babae sa masikip na dressing room, at naglalabas pa ng kakaibang ingay. Sa labas, isang grupo ng mga empleyado ang nakatayo at nanonood ng kaguluhan. Nagkataong dumating ang asawa ni Yang Soo at binuksan ang pinto ng dressing room, at sa sobrang takot ay tumakbo siya. Dati, noong buhay pa si Yang Soo, ang unang beses na nagkaroon sila ng interaksyon ay sa elevator din noon, naipit silang dalawa sa elevator, at hinubad ng kanyang asawa ang kanyang sapatos at nagpahinga sa sahig. Matagal nang may lihim na pagtingin si Yang Soo sa kanya, at mahiyain niyang ipinakilala ang kanyang sarili, nailang at hindi alam ang sasabihin. Habang nag-uusap, ikinuwento ng kanyang asawa ang tungkol kay Ain Ibeon at ang pakete kay Yang Soo, tila hindi alam ni Ain Ibeon ang tungkol sa pakete. Kinagabihan, nagmatcheck si Yang Soo sa locker ng golf course, gustong makita kung sino ang kumuha ng perang dapat ay ibinalik kay Ain Ibeon. Naghintay si Yang Soo hanggang gabi at sa wakas ay nakita ang anino ng isang tao. Si Department Head Jung pala iyon. Binuksan niya ang locker number 44 at kinuha ang pera sa loob, at nahuli siya ni Yang Soo. Sinabi ni Department Head Jung na siya ay utusan lang na kumuha ng gamit para sa iba. Kaya pala, sa simula pa lang, ang sumira sa kamera sa bubong ay si Department Head Jung. Nang matuklasan ni Yang Soo na sira ang kamera sa bubong, kinuha niya ang kamera ng katabing gusali. Habang ipinapadala ang data para i-recover, laging kasama ni Yang Soo si Department Head Jung. Sa makatuwid, naghanap si Department Head Jung ng pagkakataong lihim na sirain ang hard drive na naging dahilan upang hindi na ma-recover ang data. Bukod pa rito, may kasunduan din si Department Head Jung at si Ain Ibeon. Matapos hanapin ng asawa ni Yang Soo si Ain Ibeon, mabilis siyang tumawag kay Department Head Jung para ibalita. Sinabihan siya ni Department Head Jung na huwag sabihin ang anuman sa asawa ni Yang Soo at nagtanong tungkol sa pakete na binanggit niya kanina. Sa sandaling ito, natuklasan ni Ain Ibeon na mayroong locker key sa loob ng sobre at ibinigay niya ang susi kay Department Head Jung. Hindi makapaniwala si Yang Soo sa lahat ng ito, paanong nagawa ni Department Head Jung ang lahat ng ito at nakangiti pa rin sa harap ng kanyang asawa. Walang pagsisisi si Department Head Jung at sa kanyang paningin, si Yang Soo ay isang dungis sa buhay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabi ni Department Head Jung sa asawa ni Yang Soo na nahanap niya si Ain Ibeon. Sa pakete na ipinadala ni Yang Soo sa ina ni Ain Ibeon ay mga gift voucher na regalo para sa ika-negatibo 80 kaarawan nito. Matapos malantad ang anak ng First Love sa press conference, nilapitan ng mga reporter ang kindergarten ng bata at kinunan ng litrato sa labas. Nakarating ang balitang ito sa presidente at sinaway niya ang First Love na dapat daw ay maaga pa lang ay inilagay na ang kanyang anak sa pribadong kindergarten. Binalaan pa ng presidente ang First Love na hindi niya ito patatawarin hanggang kamatayan. Habang tinitingnan ang mga bakas ng buhay na iniwan niya, hindi sinasadyang nakita niya ang isang kahon ng cassette tape na nakasulat ang E-Winter 1994. Hindi niya inaasahan na itinatago pa rin ito ni Gitak. Pagkatapos ay nagulat ang dalawa at saka lang nila nalaman na misinterpretasyon pala ang nangyari. Ngunit nagkagusto na si Gitak sa babae. Sa sandaling ito, dumating ang gangster sa bahay ni Gitak at mabilis na nagtago ang First Love nang marinig ang ingay. Sa pagkakataong ito, biglang namatay ang ilaw dahil sa short circuit. Nakita ng gangster na biglang namatay ang ilaw. Naalala niya ang huling beses na pumunta siya dito at may multo. Nagsimula na ang pangkalahatang pag-ensayo para sa fashion show at inimbitahan ang male model para magtanghal. Nang si Yang Soo na ang maglalakad sa runway, biglang sumabog ang flycam na kumukuha ng video. Nagkalat ang mga paputok na parang fireworks at sandaling kinabahan si Yang Soo. Naalala niya ang araw na nahulog siya na may mga paputok din sa kalangitan.
Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Yang Soo ng mas maraming detalye. Malabo niyang naalala na noong bumagsak siya ay tila may nakita siyang ibon, ngunit ngayon ay naalala niya na hindi iyon ibon kundi isang flycam, ang flycam na kumukuha ng video ng fireworks. Nangangahulugan ito na ang sandali ng kanyang pagbagsak ay posibleng naitala ng flycam. Lumabas na ginamit ng manager ng kabilang buhay ang kaunting panlilim lang upang pasabugin ang flycam upang maalala ni Yang Soo ang mahalagang impormasyon. Pagkatapos ng maikling panahon, muling nakita ng First Love ang video niya at ng direktor ng department store na naghahalikan sa publiko. Gusto siyang puntahan ng First Love para linawin ang lahat. Si Gitak naman ay abala sa fashion show. Sa backstage, napapalibutan ng maraming modelo ang male model. Sumingit si Gitak. Kinilala siya ng male model. Dati, sa department store, napulot ni Gitak ang kanyang telepono at nagkita na silang dalawa ng isang beses. Kung ang una ay aksidente, ang ikalawa ay tiyak. Aksidenteng nakita ng First Love ang dalawa na naglalandian at tinanong si Gitak kung ano ang ginagawa niya rito. Sa isang banda ay ang kapatid sa labas ng presidente at sa kabilang banda ay ang male model na dating naugnay sa First Love. Ang susunod na hakbang ba ay akitin ang presidente. Ang pangunahing layunin ni Gitak ay ang presidente, gusto niyang maghiganti. Ngunit ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay nagdudulot ng pagsisisi at pagkainis sa First Love. Ang male model naman ay tauhan ng presidente, ngunit sa pagkakataong ito ay tinanggap niya ang imbitasyon ni Yang Soo na lumahok sa fashion show, na labis na ikinagalit ng presidente. Lihim siyang nag-utos na arestuhin ang modelo pagkatapos ng palabas. Nagkunwari ang kulot na lalaki bilang isang sanitation worker at nakatago na sa department store. Narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ng presidente at ng kanyang mga tauhan at dali-dali niyang ibinalita kay Gitak. Nagsimula na ang fashion show, ngunit wala pa rin si Yang Soo sa istasyon ng telebisyon. Sa huli, kailangang magpare sina Gitak at ang presidente sa runway at sadyang pinatid ni Gitak ang presidente. Pagkatapos ng show, balak sanang mag-date ni Gitak at ng male model ng mag-isa, ngunit hinarang sila ng gangster at ng kanyang mga tauhan sa underground parking lot. Inutusan ng presidente ang gangster na arestuhin ang modelo at tumakbo si Gitak at ang male model nang makita nila ang gangster. Kasabay nito, nagbunga ang kanyang pagsisikap at sa wakas ay natagpuan din ni Yang Soo ang eksena ng kanyang pagbagsak. Pagkatapos ng fashion show, naglilinis ang mga empleyado. Ang lahat ng iba ay naghanap ng iba't ibang dahilan para umuwi ng maaga, at ang asawa lang ni Yang Soo ang nanatiling masipag na nagtatrabaho ng mag-isa. Lumapit si department head Jung para tulungan ang kanyang asawa, at sinabi rin sa kanya ang isang paghingi ng tawad na gusto niyang sabihin mula pa noong 9 na taon na ang nakakaraan. Sinabi niya sa kanyang asawa na pumili sa pagitan niya at ni department head Jung, manatili at pakinggan ang hindi pa natatapos na salita ni department head Jung o sumama sa kanya. Walang pag-aalinlangan na pinili ng kanyang asawa na sumama sa kanya. Dinala ni Yang Soo ang kanyang asawa pa uwi at sa huli ay ngumiti at kumaway paalam. Sa kabilang banda, sina Gitak at ang male model ay inagawa ng sasakyan sa gitna ng daan at dinala ng mga lalaking nakaitim sa bodega. Para iligtas si Gitak, lumuhod pa ang bodyguard para pakiusapan ang kalaban na bigyan si Gitak ng isang pagkakataon. Binugbog ang bodyguard ng isang patpat at nawala ng malay. Sa sandaling ito, ang frame ng larawan na puno ng mga larawan ni Gitak at ng kanyang mga tauhan sa bahay ay biglang nahulog sa sahig ng walang babala. Nang makita ito, dali-daling nakiusap ang male model at hiniling sa kalaban na makipag-ugnayan sa presidente. Sa pagkabigla, inilabas niya ang lahat ng kanyang transaksyon sa presidente. Hindi maintindihan ni Gitak at sa kanya lang nakita ng malinaw kung sino ang nasa harapan niya. Kaya pala, ang boss ng sindikato sa dilim ay si Kulot na nagkunwari at ang mga tauhan ay mga ekstra lang na inupahan niya. Ang bodyguard na binugbog ng isang patpat ay nagkunwari lang din, ang layunin ay makuha ang testimonya mula sa male model. Kinabukasan, sa high-level meeting ng department store, wala si Yang Soo at mayroon na namang nagbubulungan sa likod. Nagbukas si department head Jung ng isang video, balak sana niyang mag-ulat tungkol sa trabaho. Ngunit hindi niya alam kung kailan napalitan ang video, at naging footage ng flycam kung saan nahulog si Yang Soo. Sa video ay malinaw na makikita na umakyat si Yang Soo sa ganoong mapanganib na lugar dahil gusto niyang ayusin ang banner ng ad. Sa kalagayan ng malapit nang magkaroon ng brain hemorrhage, dahil sa kagustuhang hawakan ang banner, ay hindi sinasadyang nahulog siya. Ang tunay na sanhi ng pagkamatay ay labis na pagtatrabaho, ngunit hindi sinasadyang ipinasa ng kumpanya ang lahat ng responsibilidad kay Yang Soo, na pinawalang bahala ang kanyang pagkamatay bilang pagpapakamatay, at pinaratangan pa siya ng pagtanggap ng suhon. Tinawag ni Yang Soo ang kanyang asawa sa meeting room, at sa wakas ay nalaman din niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hiningi ni Yang Soo sa presidente na humingi agad ng tawad sa pamilya, at ibalik ang dignidad ng namatay. Hindi naman maintindihan ng asawa ni Yang Soo ang dahilan ng ginagawa ni Yang Soo. Bakit pa pinipilit ng isang kasing rangya ni Yang Soo na alamin ang totoong sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa? Sa paningin niya, isa lang ang posibilidad, ginagamit niya ang pagkamatay ng kanyang asawa para kumuha ng kapangyarihan. Nagpakamatay man si Yang Soo o hindi, patay na siya at hindi na magbabago ang resulta. Sa paggawa nito ni Yang Soo, tila muli lang niyang sinasaktan ang damdamin niya. Matapos makunwari ni Gitak at ng kanyang mga tauhan upang makuha ang pag-amin ng male model, inilabas ni Gitak sa online ang recording ng pag-amin nito na nagpanggap siyang kasintahan ng First Love. Mabilis na naging top isa sa paghahanap ang First Love at sa wakas ay nabunyag ang mga paghihirap na dinanas niya. Tuwang-tuwa si Gitak at nakipagkamay sa First Love. Tinawagan ng gangster ang bodyguard na opisyal pa rin niyang tauhan para mag-ulat. Mabilis na dumating ang ika-7 araw ng kamatayan ni Yang Soo. Umuwi si Yang Soo at nakita ang kanyang pamilya na nagluluksa para sa kanya, ngunit hindi niya masabi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.
Sadya siyang bumisita, gusto niyang humingi ng tawad ng higit pa, at sinamantala ang pagkakataon para sabihin sa kanyang ama ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Napakakomplikado ng damdamin ng kanyang ama, sandaling hindi niya alam ang sasabihin, at umiyak ng labis sa harap ng puntod ng kanyang anak. Nang gabing iyon, bumalik si Yang Soo sa department store, tinitingnan ang lugar kung saan siya nahulog. Bagamat nabunyag na ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay, hindi niya naramdaman ang ginhawang inaasahan niya. Lumapit ang manager para hanapin siya, sinabing dahil nawala na ang galit, oras na para bumalik. Ngunit ayaw pa ring umalis ni Yang Soo. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Soo ang kanyang asawa na bumalik sa department store. Bakit siya dumating sa ganitong oras? Nakipag-date ba siya kay department head Jung? Dali-daling sumunod si Yang Soo, ngunit nakita niyang naghahanda ng handog at kandila ang kanyang asawa, na nagluluksa sa kanya sa kanyang dating opisina. Nasa malayo si Yang Soo, tahimik na nakikinig sa kanyang asawa na nagpapahayag ng kanyang pagkamis at paghingi ng tawad, at hindi rin niya napigilan ang kanyang luha. Narinig ni Yang Soo ang sinabi ng kanyang asawa na siya ay napakalungkot, na tila hindi siya masaya sa kasal na ito. Hindi maiwasan ni Yang Soo na maalala ang sinabi ni department head Jung na si Yang Soo ay isang dungis sa buhay ng kanyang asawa. Galit na lumapit si Yang Soo sa kanyang asawa at tinanong, talaga bang isa akong dungis sa buhay mo? Pagkasabi pa lang niya nito, huminto ang oras. Si Yang Soo ay binalaan ng manager dahil sa hindi sinasadyang paglabag sa panuntunan ng hindi pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Nakita ni Yang Soo na unti-unting nawawala ang mga bakas ng kanyang pag-ira sa mundong ito at naging isang taong hindi kailanman nagkaroon. Ito ay babala mula sa manager para sa kanya na hindi na ito dapat mangyari muli. Natakot si Yang Soo at hinanap si Gitak. Sa sandaling ito, kakakuha lang ni Gitak ng imbitasyon sa hapunan mula sa First Love, kaya sobra siyang kinabahan at hindi makahinga. Ang magandang gabi ay hindi pa nagsisimula ay naputol na ni Yang Soo. Nagreklamo si Yang Soo kay Gitak na tila hindi siya mahal ng kanyang asawa. Narinig ito ng First Love, at mula sa pananaw ng isang babae ay sinabi niya kay Yang Soo, sa isang mahabang kasal, imposibleng hindi pa nagrereklamo ang kanyang asawa. Kaya tiyak na hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Hindi rin alam kung naintindihan ni Yang Soo ang sinabi ng First Love, pagkatapos ng inuman ay tumakbo siya pauwi, at natulog sa kulungan ng aso sa labas ng pinto. Kinabukasan, paggising niya, bihasa siyang nagdaya ng code para makapasok sa bahay, at umupo sa hapagkainan na ikinagulat ng lahat. Nang tanungin ng kanyang asawa si Yang Soo kung paano niya nalaman ang passcode ng kanilang bahay, sabay silang nakatanggap ng tawag mula sa presidente at nagmadali silang pumunta sa kumpanya. Sinabi ni Department Head Jung na matapos ang investigasyon ay nakumpirma na si Lee Bayon ang nagnakaw ng suhol at walang kinalaman si Yang Soo dito, kaya nalinis ang pagdududa kay Yang Soo. Sinabi ng presidente na ibabalik niya ang dangan ni Yang Soo, ngunit ang kanyang pagkamatay ay walang kinalaman sa kumpanya. Hindi na masisiguro kung nahulog siya habang inaayos ang advertising banner. Bukod pa rito, hindi niya responsibilidad ang pag-ayos ng banner, kaya hindi aaminin ng kumpanya na namatay siya dahil sa sobrang trabaho. Ngunit dahil sa pagiging makatao, bibigyan nila ang kanyang asawa ng isang halaga ng pera bilang pampalubag loob at tatapusin na ang usaping ito. Ayaw ng asawa ni Yang Soo ang halagang ito at sinabi niya sa presidente na napakaliit nito at hindi sapat. Hinabol ni Yang Soo ang kanyang asawa at tinanong kung bakit hindi niya kinuha ang pera. Alam niya na pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nahihirapan ang kanyang pamilya sa pinansyal. Kaya kung handa ang kumpanya na magbigay ng malaking kompensasyon, bakit hindi niya kinuha? Nakipagkita ang presidente sa First Love at inalok siya ng kasunduan sa paglilipat ng shares bilang kompensasyon. Sa shares na ito, hindi na kailanman mag-aalala ang First Love sa kanyang buhay. Ngunit tumanggi ang First Love dahil ayaw niyang makita ng kanyang anak na nabubuhay siya ng walang ginagawa. Kahit na mas mahirap ang buhay, hanggat kasama niya ang kanyang anak at nabubuhay ng payapa at malaya, lahat ay sulit. Hinanap ng presidente ang First Love at ipinakita ang isang intimate picture nila ni Gitak na magkayakap. Hindi makuha ng presidente ang First Love at lalong lumala ang kanyang damdamin at nagsimula pa siyang maging labis na naiinggit kay Gitak. Sinabi sa kanya ng First Love na huwag hayaang lamunin siya ng inggit at ang isang tulad niya ay hindi makakaintindi ng walang kondisyong pagmamahal ni Gitak. Ang pangungusap na ito ay tumama sa sensitibong bahagi ng presidente. Sinundo ng First Love ang kanyang anak pauwi at mula ngayon ay magkasama na silang titira sa bahay na dating tinirhan ni Gitak. Kung naging mas matatag lang siya noon, marahil iba na ang lahat ngayon. Hindi lang siya ang nagsisisi. Muling ipinahayag ni Department Head Jung ang kanyang pagnanais na magsimulang muli sa asawa ni Yang Soo. Sinabi niya sa kanya na dati, iniwan niya siya dahil sa ambisyon. Bagamat hindi sila kailanman opisyal na naghiwalay, sa pinakamahirap na panahon, laging si Yang Soo ang nasa tabi niya. Naputol na ang kanilang tadhana noon pa man. Dahil hindi sapat ang kanyang pera para bayaran ang utang, nagpa siya ang asawa ni Yang Soo na ibenta ang kasalukuyan nilang bahay at bumili ng mas maliit. Labis na nagalit si Yang Soo nang makita niyang balak ibenta ng kanyang asawa ang bahay. Nang gabing iyon, umuwi ang kanyang asawa at nakita sina Yang Soo at ang pamilya na masayang magkasama. Sinabi ni Yang Soo sa kanyang asawa na siya ang may-ari ng bahay at kung gusto niyang ibenta ang bahay, kailangan niyang sumang-ayon. Tumutol din ang anak na babae sa pagbebenta ng bahay at kumampi kay Yang Soo. At sinabi sa pamilya na siya pala ang anak sa labas ng matandang presidente at matagal nang nananabik sa init ng pamilya. Ang mainit na kapaligiran sa bahay ni Yang Soo ay labis niyang kinagigiliwan kaya gusto niyang lumipat at manirahan doon. Nagkataon naman na namatay na si Yang Soo at may utang pa sa kanya na gagamitin bilang bayad sa upa. Bagamat hindi ito angkop, ngunit dahil ayaw ng anak na babae na lumipat, kaya pumayag na lang siya. Kaya, umuwi na si Yang Soo at nagsimulang muli ang buhay kasama ang kanyang asawa sa ilalim ng isang bubong. Kinagabihan, narinig ni Yang Soo ang pamilyar na ingay mula sa labas ng kwarto at nakaramdam siya ng matinding kapayapaan. Nasa tabi din ng First Love si Gitak, nakita niya ang mag-ina na natutulog ng payapa at labis siyang naanti. Kinaumagahan, ginising siya ng asawa ni Yang Soo.
Pagbukas pa lang ng mata ni Yang Soo ay nakita na niya ang kanyang asawa sa harap niya, at ayon sa nakasanayan ay hinila niya ito sa kanyang bisig, at tinawag na, asawa ko, ganap na nakalimutan na nagbago na siya ng pagkatao. Dahil sa aral na ito, sinabi ni Yang Soo sa mga empleyado na ang kalusugan ang pinakamahalaga. Kung mamatay ka, wala ka na, kaya kapag pagod ka, magpahinga, kapag gutom ka, kumain, at huwag mong pilitin ang sarili sa trabaho. Sapat na ang lampasan ang hangganan. Pagdating ng oras ng kainan, inanyayahan ni Yang Soo ang kanyang asawa na kumain, kumuha ng pagkain, upang maunawaan ang kanyang mga kagustuhan dahil magkasama na sila, ngunit ang totoo ay para makasama niya ang kanyang asawa ng mag-isa. Hinain ni Yang Soo ang pagkain sa kanyang asawa, tiningnan ito at ngumiti, minsan ay hindi niya mapigilan ang pagsasabi ng mga malalabong salita, tulad ng dapat tayong madalas kumain ng magkasama sa hinaharap, na ikinagulat ng kanyang asawa. Pagkatapos, sinadya ni Yang Soo na maging malapit sa kanyang asawa sa harap ni Department Head Jung, at ibinunyag pa na magkasama na silang nakatira. Hinila siya ng kanyang asawa sa hagdanan at sinermonan siya. Binalaan niya ito na maging maingat at huwag gumawa ng labis na mga bagay dahil lang sa siya ang boss. Hindi lamang hindi nagalit si Yang Soo, kundi nagsimula pa siyang maantig. Ito ang mainit na asawang kilala niya. Ito ang pamilyar na kalagayan ng pamilya niya. Pagkatapos magsalita, umalis ang kanyang asawa, biglang lumuwag ang takong ng kanyang sapatos at nabali, kaya napasubsob siya sa bisig ni Department Head Jung. Natakot siyang hahabulin siya ni Yang Soo, kaya nagkunwari siyang walang nangyari at umalis. Inirekomenda ng aktres sa kanya ang isang extra role, at ang shooting location ay sa department store. Ngayon, wala nang karapatang pumili ang first love. Nagpalit siya ng costume, kahit na ito ay ang pinakakaraniwang uniform ng serbisyo. Nagningning pa rin ang first love. Narinig ng presidente ang balita at dumating sa set. Sinaway ang first love sa pagmamayabang, ngunit dahil nandoon ang kanyang anak ay hindi na siya nagsalita ng sobra. Nagtulala ang buong production team at hindi napigilan ng direktor na kunan ng close-up ang first love. Samantala, laging nasa tabi si Gitak at masiglang nagpapalakasan sa first love. Nakita ng presidente na napakalapit ni Gitak at first love, kaya tinawag niya ang kanyang tauhan at inutusan itong imbestigahan kung sino ang babaeng nagngangalang Hong Nan at ang kanyang relasyon kina first love at Lee Ha-joon. Walang paggalang ang presidente sa kanyang tauhan habang inuutusan ito. Hindi pa kailanman kumakain ang first love sa ganitong uri ng lugar. Samantala, napansin ni Department Head Jung na maikli ang takong ng sapatos ng asawa ni Yang Soo, kaya binilhan niya ito ng bagong pares at ibinigay sa kanya. Lumuhod siya para dahan-dahang tulungan itong isuot ang sapatos. Nakatayo si Yang Soo sa malayo at nakatingin lang, hindi siya lumalapit. Napagtanto ni Yang Soo na tama rin, nagbago na siya ng pagkatao ngayon, kaya bakit hindi siya maging mas matapang? Ngunit sa tuwing susubukan ni Yang Soo na gumawa ng isang romantikong bagay sa kanyang asawa, lagi itong nagtatapos sa pagtawa at pag-iyak. Sa pagkakataong ito, niyakap niya ang kanyang asawa at inikot, hindi sinasadyang na-strained ang likod nito. Kinabukasan ay araw ng pahinga ng asawa ni Yang Soo, at upang ipagpatuloy ang panunuyo sa kanya, tinawag ni Yang Soo ang isang grupo ng mga katulong sa bahay para tumulong. Ang ibig sabihin ni Yang Soo ay gusto niyang magpahinga ng mabuti ang kanyang asawa ngayon, at dahil pinalayas na niya ang mga katulong, wala siyang magagawa kundi gawin ito ng mag-isa. Sinubukan ni Yang Soo na magluto, ngunit wala talaga siyang karanasan, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong kay Gitak. Narinig ng first love na tutulungan ni Gitak si Yang Soo na magluto, at si Yang Soo ngayon ay ang anak sa labas ng matandang presidente, na nangangahulugang kapatid niya sa ama ang presidente. Ipinakita ni Gitak ang kanyang dating galing, gumawa ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Nagtipon-tipon ang buong pamilya, naglalaro ang dalawang bata sa computer, at nang makita ang kakaibang folder, ay tinanong nila ang mga matatanda kung ano iyon. Tumigil ang asawa ni Yang Soo sa pagtawa, agad na naintindihan ng first love, at dali-daling pinalayas ni Yang Soo at Gitak ang mga bata. Balak sana ni Yang Soo na i-delete ang file, ngunit interesado si Gitak, at iginiit na hatiin muna bago i-delete. Nalungkot si Gitak, hindi na niya ngayon malaman kung siya ay lalaki o babae. Gusto niyang manood ng pelikula para muling maramdaman ang pagkalalaki niya noon. Kinagabihan, sunod-sunod na nagpaalaman ang lahat, at ang first love pa ang kusang nag-alok na makipagkaibigan sa asawa ni Yang Soo. Pagdating sa bahay, nakita ng anak ng first love ang isang lumang larawan sa ilalim ng bookshelf ni Gitak. Sa larawan ay si Gitak noong bata pa at isang batang lalaki, na kapatid niya. Ngayon lang napagtanto ni Yang Soo na kahit gaano na sila katagal mag-asawa, may mga lihim ang kanyang asawa na hindi niya kailanman ibinahagi sa kanya, at hindi niya rin kailanman lubos na naintindihan ang kanyang asawa. Humingi ng tawad ang kanyang asawa kay Yang Soo na huwag na siyang guluhin. Tinanong ni Yang Soo ang kanyang asawa, para kanino ang espasyo sa tabi niya, pwede ba itong para sa kanya? Dahil sa alak ay hindi napigilan ni Yang Soo na magpahayag ng pag-ibig. Iminungkahi ni Yang Soo na subukan nilang mag-date para makita kung ano ang mangyayari, at gagamitin niya ang kanyang mga kilos para patunayan sa kanyang asawa kung sino ang tamang tao. Magkasama silang naglakad pa uwi ng dahan-dahan. Malaki na ang nabawas sa kanilang pagitan. Nagsimula nang makipagbiruan ang asawa ni Yang Soo sa kanya. Pagdating sa bahay, lihim na inilagay ni Yang Soo ang binili niyang high heels para sa kanyang asawa sa harap ng kanyang silid. Nag-text ang bodyguard na malapit na raw mamatay ang boss, kaya nagmamadaling pumunta si Gitak sa emergency room, ngunit natuklasan niyang bitag pala ito. Ginagamit ng gangster ang telepono ng bodyguard para mag-text, at naghihintay siya doon, at nabugbog na ang bodyguard. Sa kasalukuyang lakas ni Gitak ay hindi niya kayang talunin ang kalaban, kaya kailangan niyang gumamit ng diskarte. Kung matutulungan siya ng gangster, bibigyan niya ito ng kalahati ng pera. Ang susunod niyang gagawin ay sirain ang first love ng kanyang kapatid. Tutulungan niya ang first love na makarating sa tuktok at sa kanya ito pabababain sa kalaliman. Ang misyon na ito ay isang tiyak na panalo para sa gangster.
Sina Gitak at ang presidente ay naglalaban, kailangan lang niyang manatiling neutral at manood mula sa malayo. Kaya agad siyang sumang-ayon kay Gitak. Ang mga mata ng bodyguard ay laging puno ng pagmamahal na may kalungkutan sa pagtingin sa kapatid ni Gitak. Napansin din ng gangster na gusto ng bodyguard ang babae. Samantala, paminsan-minsan ay nagbibiro si Yang Soo sa kanyang asawa sa department store. Sabik niyang ipakita kay department head Jung ang kanyang pagiging malapit sa kanyang asawa. Kasabay nito, napansin ni Yang Soo na kakaiba ang tingin sa kanya ng mga empleyado. Lumabas na may nag-post ng anonymous na pahayag na nagsasabing sisantihin ni Yang Soo ang lahat ng empleyado. Inilahad ng presidente ang kaukulang dokumento at ang pirma ay tunay na kay Lee Hae-joon. Mukhang nang pirmahan ni Yang Soo ang dokumento ay hindi pa siya nagiging si Lee Hae-joon kaya nagkaroon ng ganoong hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Yang Soo na nagbago na ang kanyang isip at buo ang kanyang desisyon na hindi sisantihin ang sinuman. Hinanap ni Yang Soo ang kanyang asawa para ipaliwanag na wala siyang intensyon na sisantihin. Hindi niya inaasahan na lubos siyang pinagkakatiwalaan nito. Ikinuwento ng asawa ni Yang Soo sa kanya nang hindi na hinihintay ang pagtuturo ni Department Head Jung. Sinabi niyang siya mismo ang husga kung anong klaseng tao ang direktor. At mas naunawaan niya si Lee Hae-joon kaysa kay Department Head Jung. Pagkatapos magsalita ay bumalik siya sa trabaho at napansin ni Department Head Jung na nakasuot siya ng bagong high heels. Sa sandaling ito, lumitaw si Yang Soo at nang makita niyang nakatayo ang kanyang asawa na naghihintay ng elevator at pinagpapawisan, agad niyang sinabihan ang mga empleyado na lakasan ang aircon. Nakakuha ang first love ng isang dokumento at ginamit ng presidente ang kanyang kawalang kakayahan sa pananalapi, pagkalulong sa alak at maluwag na pribadong buhay bilang dahilan para bawiin ang karapatan sa pagpapalaki ng anak. Kinailangan ng first love na kalmahin ang kanyang sarili at ipagpatuloy ang trabaho. Ngayon ay naging extra na siya at ang bida ay walang dahilan na nahuli ng 4 na oras, kaya sina first love at Gitak ay umupo at naghintay kasama ang ibang mga extra. Pag alis nila, narinig nila na ang ilang mga extra ay hindi nabayaran ng sahod dahil sa iba't ibang dahilan at naalala ito ni Gitak. Nagpanggap siya at ang first love ng mga tagapagtaguyod ng katarungan at hinanap ang manager para hingin ang sahod at sinamantala ang pagkakataon para lihim na kumuha ng video. Malapit nang matapos ang trabaho, muling tinawag ni Yang Soo ang kanyang asawa sa restroom para suriin ang serbisyo. Akala ng kanyang asawa ay date ito, ngunit sinabi ni Yang Soo na bahagi ito ng trabaho. Sumagot ang kanyang asawa na dahil ang department store na ito ay kung saan inilaan ni Yang Soo ang kanyang buong buhay, may pagmamahal siya sa lugar na ito kaya gusto niyang manatili. Dahil ang kanyang asawa ay may damdamin sa lugar na ito, kailangan ni Yang Soo na humanap ng paraan upang mapanatili ang department store at hindi niya maaaring hayaang magtagumpay ang plano ng presidente na ibenta ang department store. Nanatili si Yang Soo sa department store para mag-overtime at hiniling niya sa kanyang asawa na magdala ng pagkain. Nang makita si Gitak, medyo nagulantang ang kanyang asawa. Sino man ay magkakamali kung magkasama ang isang lalaki at babae sa iisang silid sa gabi. Hindi man niya sinabi, ngunit tila nagselo siya at sinundan niya si Gitak para ihatid pa uwi sa pamamagitan ng taxi. Pag-uwi ng asawa ni Yang Soo ay nakita niya ang magulong hapagkainan at matagal siyang nag-eksperimento bago nakagawa ng isang lunchbox na akma sa kanyang panlasa at dinala kay Yang Soo. Sa sandaling ito, dumating ang first love na isa ng sikat na artista at gusto niyang tumakas kasama si Gitak kahit saan pa man. Sumang-ayon si Gitak sa first love, ngunit palihim na tinawagan ang manager nito. Kinabukasan ay dinala na ng manager ang first love. Laging iniisip ng first love na niloko siya ni Gitak at tungkol dito ay hindi kailanman nagpaliwanag si Gitak. Kamakailan, abala si Yang Soo sa trabaho, ngunit hindi niya nakakalimutan na alagaan ang kanyang pamilya. Sa pangalan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa mga empleyado, tinulungan niya ang kanyang asawa sa maraming bagay, at nakakuha pa ng concert tickets para sa anak na babae. Lalong nagiging malapit ang kanyang relasyon sa pamilya, lalo na ang kanyang anak na babae ay lalong nagkakagusto sa tiyuhin na ito, at iniisip pa nga na ang kanyang namatay na ama ang nagdala sa kanya. Hindi, unti-unti ring tinanggap ng kanyang asawa ang kanyang presensya. Sa sandaling iyon, medyo nagulantang ang kanyang asawa, tila naaalala niya noong buhay pa ang kanyang asawa, sa tuwing pagod ito sa trabaho, ganoon ito sumasandal sa kanya. Samantala, hindi nasiyahan ang matandang presidente sa pagganap ng kanyang 2 anak. Ipinagmalaki ni Yang Soo na tataas ang benta ng department store, ngunit kamakailan ay namuhunan siya ng malaki sa kapakanan ng empleyado, at ginawa pa niyang permanenteng empleyado ang lahat ng contract workers. Hindi lamang hindi ito nagpataas ng pagganap, nagdala pa ito ng mas malaking gastos sa kumpanya. Ngunit mayroon ng kontrastratehiya si Yang Soo. Naghanda siya ng isang plano na kinabibilangan ng pagbabawas ng magastos na marketing, pagbabawas ng mga gastos ng senior management, pamumuhunan sa kapakanan ng empleyado, at pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo. Iminungkahi din ni Yang Soo na para muling buhayin ang department store, kailangan nilang gumamit ng groundbreaking na marketing na ang ibig sabihin ay imbitahan ang first love na maging modelo. Ang pampublikong opinyon tungkol sa first love ay bumuti ng husto, naging simbolo siya ng katarungan. Ang kanyang mga tagahanga ay pangunahing kababaihan mula 20 hanggang 50 taong gulang na siyang target na grupo ng customer ng department store. Sa kasalukuyan, ang department store ay naugnay sa maraming negatibong keyword tulad ng diborsyo, pagpapakamatay, at kung gusto nitong baguhin ang imahe nito, tanging sa tulong ng first love. Ang ideyang ito ay talagang groundbreaking, ngunit kung magagawa ng maayos ay magiging napakabisa. Si Yang Soo ay sinusuportahan ng Peking presidente, kaya naghanda siya ng kontrata para hanapin ang first love. Nagpasimula ang first love na magkunwari, siya ang orihinal na Hallyu Goddess. Bakit pa niya kailangang maging kinatawan ng isang department store na malinaw na bumabagsak? Labis na sumasakit ang ulo ni Gitak, halos hindi niya mahirapan makahanap ng trabaho para sa kanya, ngunit mapili pa rin siya. Pagkatapos ng ilang salita, nag-away na ang dalawa. Ang kanyang asawa ay nagsimula ng walang malay na bigyang pansin si Yang Soo, kaya hinayaan niya itong manatili sa bahay ng mas matagal, at umalis kaagad pagkatapos maubos ang pera sa upa.
Pumunta si Gitak sa bahay ng asawa ni Yang Soo at hinila ito para uminom ng alak. Hindi niya inaasahan na bagaman mukhang mahina ang kanyang asawa, napakagaling niyang uminom ng alak. Sa kalasingan, sinabi niya ang totoo, minsan ay pakiramdam niya na talagang kahawig ni Yang Soo ang kanyang namatay na asawa. Matapos ang mahabang panahon, nagising si Yang Soo at nakahiga lang siya at tinitingnan ang natutulog na mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang kapayapaan na ito ay mabilis na nabasag ng kanyang anak na babae. Dumating ang anak na babae para hanapin ang kanyang ina at nakita niya si Yang Soo na nakahiga sa tabi ng kanyang ina at si Yang Soo ay nagpaliwanag ng kalahating araw ngunit hindi pa rin tapos. Agad na nakipagkasundo ang malikot na batang babae kay Yang Soo, tutulungan niyang itago ang lihim na ito at iiwan ni Yang Soo ang kanyang numero ng telepono. Nag-text ang First Love at sinabing pumapayag siyang pumirma sa kontrata. Kinabukasan, dumating ang malaking bituin na First Love sa department store, nakasuot ng salamin at may red carpet, napakagaganda. Nagbigay siya ng kondisyon kina Yang Soo at sa presidente. Una, dapat siyang bigyan ng pabor sa kanyang peak period. Pangalawa, hindi karapat-dapat sa kanya ang bumababang department store. At pipirma lang siya ng kontrata sa isang lugar na may kaparehong antas. Hindi maintindihan ni Gitak, kung pipirmahan lang ng First Love ang kontrata, kay Yang Soo ay matatapos na ang laban na ito, bakit pa niya bibigyan ng pagkakataon ang presidente? Siguro ba may nararamdaman pa rin siya sa kanyang dating asawa? Sa totoo lang, gusto ng First Love na gisingin ang presidente para ilaan niya ang kanyang lakas sa kanyang karera at maging magandang halimbawa sa kanyang anak. Samantala, patuloy pa rin ang pag-imbestiga ng gangster sa babaeng nagangalang Hong Nan ayon sa utos ng presidente. Nalaman niya na may kapatid na lalaki si Gitak at si Hong Nan ay isang tao na biglang lumitaw isang buwan matapos mamatay si Gitak at kasalukuyan siyang manager ng First Love at napasunod pa niya ng lubusan ang mga tauhan ni Gitak. Hindi simple ang babaeng ito. Nagduda si Department Head Jung, kapatid ba talaga siya ni Gitak? Bagamat ayaw na presidente na makipagtulungan sa First Love, upang makipagkumpetensya para sa mana kay Lee Hae-joon, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Malinaw na mas maaasahan ang trabaho ni Department Head Jung sa pagkakataong ito, kaya bakit siya pinayagan ng presidente na ituloy ang bagay na ito? Napansin ng gangster ang biglaang paglitaw ni Department Head Jung, at palihim na ipinaalam kay Gitak na nag-iimbestiga ang Department Head ng department store, kaya kailangan niyang mag-ingat. Pagkababa pa lang ng telepono ay dumating na si Department Head Jung sa restaurant para hanapin si Gitak. Gustong hilahin ni Department Head Jung si Gitak. Nakita ng kulot na tauhan si Department Head Jung at kakaibang pamilyar sa kanya. Naalala niyang ito ang lalaking kasama ng asawa ni Yang Soo na pumunta sa restaurant. Inanyayahan ni Department Head Jung si Gitak na mag-usap ng pribado at direktang tinanong, hindi ba nakakapagod mabuhay sa katawan ng ibang tao? Nalaman niyang walang kapatid na babae si Gitak, kundi isang kapatid na lalaki lamang. Gustong gamitin ni Department Head Jung ito para pilitin si Hong Nan na aminin ang pagpapanggap bilang kapatid na babae ni Gitak. Ang dahilan kung bakit nakatayo sa tabi ang bodyguard ay dahil lihim na inutusan siya ng gangster na pakinggan ang pag-uusap ni Hong Nan at Department Head Jung at iulat ang lahat sa kanya. Kaya sinabi ng bodyguard sa gangster na alam na ni Department Head Jung na kapatid ni Gitak si Hong Nan at hindi ito maaaring malaman ng presidente. Kung malalaman ng presidente na ang kasalukuyang manager ng First Love ay kapatid ni Gitak, tiyak na magagalit siya. Bagamat sinabi ng gangster na iyon, lumingon pa rin siya at iniulat ang bagay na ito sa presidente. At sinabi rin sa kanya na ang First Love ay kasalukuyang nasa bahay ni Gitak. Ngayon ay nasa gitna siya ng dalawang panig, umaasa lang na mag-aaway sila. Labis na nagalit ang presidente nang marinig niya na ang kanyang dating asawa ay kasalukuyang nasa bahay ni Gitak, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na walang tao sa bahay at pumasok. Nang umuwi ang First Love, magulo na ang bahay. Ang customer na ito ay isang mahalagang customer ng department store, kaya agad na sinabi ng presidente sa empleyado na humingi ng tawad. Mabuti na lang at dumating din si Yang Soo sa parking lot. Sinabi niya sa parking attendant na tama ang kanyang ginawa at hindi niya kailangang humingi ng tawad sa sinuman. Sa mga mayabang at walang galang na customer na ganyan, hindi na kailangang salubungin. Ang mga salita ni Yang Soo ay umani ng paghanga mula sa mga nakapaligid na empleyado. Kasabay nito, nalaman ni Yang Soo na nakipagkita si Department Head Jung kay Hong Nan, kaya tinawag niya ito para tanungin. Napakahalaga ng kontrata ng First Love sa department store. Bakit pa niya pagdududahan ang manager ng First Love? Ang pagtatanong ni Yang Soo sa ganitong paraan ay lalong nagpakumbinsi kay Department Head Jung na may kakaibang relasyon sina Yang Soo at Hong Nan. Kung hindi, paano niya nalaman agad na hinahanap niya si Hong Nan? Peke si Hong Nan, ayon kay Department Head Jung, naghanap si Yang Soo ng babaeng magpapanggap na kapatid ni Gitak para lapitan ang First Love, ang layunin ay gamitin siya. Sa wakas, malinaw na sinabi ng asawa ni Yang Soo kay Department Head Jung na ayaw niya itong tanggapin dahil noong araw na namatay ang kanyang asawa, nagkita sila sa restaurant. Ngayon, sa tuwing nakikita niya si Department Head Jung, naaalala niya ang kanyang namatay na asawa. Narinig ni Yang Soo ang pag-uusap mula sa malapit, at narinig din niya na nagkita lang ang kanyang asawa at si Department Head Jung sa restaurant nang hindi sinasadya, dahil may gustong sabihin si Department Head Jung kaya hinanap niya ang restaurant. Ngayon lang naintindihan ni Yang Soo na hindi kailanman nagtaksil ang kanyang asawa, at nagkamali lang siya sa pagkakaintindi sa kanyang asawa. Ngayon ay malapit nang matapos ang trabaho, at nag-anunsyo si Yang Soo na ngayon ang family day ng department store, at lahat ng empleyado ay maaaring umuwi ng mas maaga ng isang oras. Hindi nila inaasahan na sa oras na iyon, talagang pinatay ang mga ilaw ng department store, at masayang naghanda ang lahat na umuwi. Pauwi na sana ang asawa ni Yang Soo nang hilahin siya ni Yang Soo sa isang tabi. Naghanda si Yang Soo ng isang romantikong date.
Nagpalit ang kanyang asawa ng isang eleganteng gown, dinala siya ni Yang So pauwi, at ang bakura ng bahay ay pinalamutsyan ng napakainit. Naghanda si Yang So ng isang mainit na salusalo ng pamilya. Kasabay nito, upang patunayan na peke si Hongnan, tinawag ni Department Head Jung si Hongnan sa bahay. Naglabas siya ng pares ng boxing gloves, at sinabing sigurado siyang peke si Hongnan dahil kilala niya ang tunay na kapatid ni Kitak, at sa kanya ang mga guwantes na ito. Tinulungan siya ng kapatid ni Kitak na hanapin ang kanyang pamilya. Nagulat si Hongnan, ibig sabihin, si Kitak, at dali-daling tinanong si Department Head Jung kung sino iyon. Pagkatapos makuha ang sagot, nagmamadaling tumakbo si Kitak para hanapin siya. Tumakbo si Kitak sa bahay ng asawa ni Yang So. Nakita niyang nagpipiesta ito at ang pamilya, at mukha silang masaya. Biglang naliwanagan si Kitak. Bakit pinagsama sila ni Yang So ng tadhana na magkasamang bumalik? Bakit siya muling ipinanganak bilang babae? Ngayon, may paliwanag na ang lahat. Ito ay kalooban ng Diyos. Nasa harapan na niya ang kanyang kapatid na babae ngayon, ngunit hindi siya kayang kilalanin ni Kitak. Ngunit sa muli nilang pagkikita, ay wala na siyang pinagsisisihan. Maingat na tinanong ni Kitak ang asawa ni Yang So kung naaalala pa niya ang kanyang pagkabata. Malabo na ang kanyang alaala, naaalala lang niya na nagkaroon siya ng aksidente noong bata pa siya, at may isang tao na hindi niya alam kung kapatid o ama ang laging nasa tabi niya. Sa huli, inilagay siya sa isang emergency vehicle at inampon ng kanyang kasalukuyang adoptive mother. Iniimbestigahan pa rin niya ang kapatid ng asawa ni Yang So, at ang bintana ng bahay ay puno ng mga litrato ng mga taong may kaugnayan. Nagbigay ng malaking pagsisikap si Department Head Jung. Naaalala ni Yang So na sinabi ni Department Head Jung na gusto niyang gumawa ng isang bagay para sa kanyang asawa, at iyon pala ay ang paghahanap sa kanyang tunay na kapatid. Ayaw sana ni Department Head Jung sabihin dahil akala niya ay makakasama niya ito habang buhay, ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado. Hiniling ni Yang So sa kanya na panatilihing lihim ang bagay na ito, tiyak na masasaktan ang kanyang asawa kung malalaman niya, kaya huwag na niyang ipaalam. Pagkatapos ay nagpalitan ng batikos sina Yang So at Kitak. Naniwala si Kitak na hindi dapat namatay ng maaga si Yang So para iwanan ang kanyang asawa na mag-isa. Pero ngayon, magkaiba na ang dalawang lalaki at babae, hindi kayang talunin ni Kitak si Yang So. Agad na sumugod ang bodyguard para pigilan sila. Inihatid ng bodyguard si Kitak pauwi. May nangyari sa bahay, dumating ang presidente, magulo ang lahat. Lahat ng litrato ni Kitak noong nabubuhay pa ay pinuni. Pinulot ng First Love ang mga piraso ng litrato at binuo ito isa-isa. Labis na naantig si Kitak sa pagtingin sa mga lumang litrato. Kinabukasan, pumunta ang First Love sa shooting location sa Daungan, ngunit wala ni isang tao. Napansin ni Kitak na hindi maganda ang sitwasyon, nagtanong at nalaman na biglang kinansela ang shooting. Hindi rin alam ng production team kung ano ang nangyari, alam lang nila na utos ito mula sa itaas. Sa sandaling ito, dumating ang gangster, at agad na naintindihan ng First Love na tiyak na ang kanyang dating asawa ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi ng gangster sa First Love na hindi lang ang shooting ngayon, tinulungan din niya itong sirain ang ilang kontrata, at tiyak na kailangan niyang bayaran ang penalty. Pilit siyang tinulak hanggang sa aksidenteng nahulog ang First Love sa tubig. Tinawag ni Hongnan ang pangalan ng First Love at walang pag-aalinlangang tumalon sa tubig para iligtas siya. Habang walang malay, malabo na tila narinig ng First Love si Kitak na tinatawag ang kanyang pangalan. Kailangan ni Kitak na putulin ang pag-asa ng First Love. Sinisi niya ang First Love, noon pa man, si Kitak mismo ang tumawag sa manager at humiling na ibalik ang First Love sa presidente. Isang masamang tao na tulad niyan, hindi na kailangang maalala pa. Matapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya ang First Love na pumirma ng eksklusibong kontrata sa pagiging modelo kay Yang So. Gagamitin ang pera sa kontrata para mabayaran ang penalty sa dating management company. Ngunit kasabay nito, nagbigay din siya ng kondisyon na sisantihin si Hongnan. Hindi maintindihan ni Hongnan, sa totoo lang, ginawa iyon ng First Love para sa kanyang ikabubuti. Kung patuloy si Hongnan na mananatili sa tabi niya, tiyak na pahihirapan siya ng presidente sa iba't ibang paraan. Matapos masisante, walang mauwian si Hongnan, kaya sinalubong siya ni Yang So para manatili sa kanyang bahay ng ilang araw, ngunit kinailangan niyang humingi ng opinyon sa kanyang asawa. Nagselo si Yang So at si Department Head Jung sa harap ng ama at anak na babae, labis na nagpapakasakit para mapasaya ang anak na babae. Dinala ni Department Head Jung ang boxing gloves ng asawa ni Yang So at palihim na inilagay sa silid. Nakita ng anak na babae ang eksenang ito at nakipag-usap ng ilang salita kay Department Head Jung. Matalino ang bata. Walang pagkakahawi kay Yang So, kaya nagduda kung tunay nga ba siyang anak nito. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pag-ugali ngayon, napansin ng anak na babae ang pagkakatulad sa pagitan niya at ni Department Head Jung sa personalidad. Higit pa sa inaasahan, gusto pa niya si Department Head Jung. Kaya sinadya ng anak na babae na bigyan si Department Head Jung ng banana juice. Pagkatapos uminom, nagsimula siyang mangati sa buong katawan at nagkaroon ng pantal. Sinabi ng anak na babae na alerhiya rin siya sa latex at wala nito ang kanyang ama at lolo. Sa pagtingin dito, malinaw na nagkunwari si Yang So. Sa papel ay nakasulat na, naaalala ko si Itay, gusto kong hanapin si Itay. Labis na nag-alala si Yang So at ang kanyang asawa. May naisip si Yang So na lugar, ang amusement park. Ipinangako niyang dadalhin ang kanyang anak na babae doon para maglaro. Nagmamadaling pumunta si Yang So sa parke, at nandoon niya ang kanyang anak na babae. Ang bata ay mayaman. Sa paglipas ng panahon na magkasama, ang lolo at ang ina ay labis na nasiyahan kay Yang So ngayon. Nakatulog ang anak na babae sa Ferris wheel. Nakita ng manager ang magandang eksena ng mag-ama na nagkakayakapan at labis din siyang naantig. Huminga siya ng malalim at bumuo ng magandang panaginip para sa bata. Pinangarap ng anak na babae ang kanyang ama at umiyak na sinabi sa ama na hindi siya tunay na anak nito.
Ngunit niyakap ni Yang Soo ang bata at sinabing hindi niya kailanman pinagsisihan ang pagiging ama nito. Pagkagising, iniuwi ni Yang Soo ang kanyang anak na babae. Dinala siya ni Yang Soo sa ospital at kusang loob na nagpakilala bilang ama ng sanggol. Mula noon, laging nasa tabi niya si Yang Soo at buong pusong minahal siya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang magpakasal ang dalawa, nangako rin si Yang Soo na aalagaan ang anak na babae na parang tunay na anak at hindi natatanungin pa ang nakaraan. Alam ni Department Head Jung na alerhiya din ang anak na babae sa saging at tinanong ang asawa ni Yang Soo kung tunay ba niyang anak ang bata. Naglalakad sina Yang Soo at Gitak malapit doon at narinig nila ang pag-uusap na ito. Nagtanong si Gitak at ikinuwento ni Yang Soo ang kwento ng tunay na ama ng kanyang anak. Noon ay hindi niya alam na ang ama ng bata ay si Department Head Jung na nasa malapit. Nang bumalik siya, saka lang niya nalaman, sa simula ay hindi niya ito matanggap at medyo nagalit pa sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, sa pag-iisip, labis siyang nagsisisi, mas nasaktan siya, at mas nasaktan ang kanyang asawa. Hindi lumaban si Department Head Jung, hinayaan niya lang si Gitak na suntukin siya. Naalala ng asawa ni Yang Soo ang pinakamalungkot niyang panahon. Si Yang Soo ay nanatili sa kanyang tabi, hindi siya iniwan. Dahil sa labis na pagkabahala, sa wakas ay pumayag siyang pakasalan siya. Labis ang tuwa ni Yang Soo, at nagpasalamat pa nga siya sa kanya dahil pinayagan siyang maging ama ng bata. Sa pag-iisip nito, nalungkot at umiyak ang kanyang asawa. Tila nakita niyang bumalik si Yang Soo, niyakap siya at hinalikan sa noo. Inamin niya na sa panahon ng kanilang pagsasama, talagang nagkaroon siya ng pagkabigo sa kanya. Ngunit naintindihan na niya ang lahat. Ang taong mahal niya ay si Yang Soo pa rin at si Yang Soo lang. Hindi inaasahan na si Lee Hae-joon, pagkatapos marinig ito, ay hindi nawala ng pag-asa o nalungkot, ngunit kalmadong tinanggap ito, at taos puso pang nagpasalamat sa kanya sa ngalan ni Yang Soo. Tungkol sa kanyang sarili, siya ay parang isang simoy ng hangin lang sa buhay niya at aalis anumang oras. Agad na inutusan ni Yang Soo na ituloy ito at palitan ang lahat ng billboard ng department store ng mukha ng First Love. Nagkaroon muli ng trabaho ang First Love, kaya nasabik din si Gitak. Tinanong ni Yang Soo si Gitak kung mayroon pa siyang pagkakataon na makasama muli ang First Love, ano ang gusto niyang gawin. Ang pinakagusto ni Gitak ay ang makahawak ng kamay ng First Love at maglakad sa tulay. Iniisip pa lang niya, biglang lumitaw ang First Love. Nagkunwari si Gitak na hindi niya napansin, ngunit hindi niya ito lubos na maisantabi. Sa huli, hindi na napigilan, pinagalitan niya ang First Love, sinabing masama ang ugali nito, at makasarili, kaunting hindi pagkakaunawaan lang ay pinapaalis na ang tao, at pagkatapos ay lihim na umiiyak mag-isa. Hindi nagalit ang First Love, pagkatapos marinig ang paggalit ng kabilang panig ay bumuntong hininga, sana noon ay nagawa rin akong pagalitan ni Han Gitak ng ganoon. May mga tao na sa huli lang napagtanto ang kahalagahan ng isang bagay. Matapos magkwentuhan, nagluto ang First Love ng isang hapag ng pagkain para kay Gitak na naging babae. Simula nang magsimula siyang kumita ng pera, gusto na niyang personal na magluto para kay Gitak ngunit wala siyang pagkakataon. Ngayon ay maaari na niyang imbitahan ang kapatid ni Gitak na si Hongnan para makatikim. Tinawag ni Department Head Jung si Yang Soo sa rooftop. Nagulat siya kung bakit alam ng kabilang panig na siya mismo ang nagpapanggap sa pagkamatay ni Kim Yang Soo bilang pagpapakamatay. Sinabi rin ni Department Head Jung kay Yang Soo ang isang bagay na lihim na sinusubaybayan ng presidente si Hongnan. Nagdududa si Department Head Jung na ang pagkamatay ni Gitak ay may kinalaman sa presidente at sa gangster, na marahil ang pagkamatay ni Gitak ay hindi aksidente. Sa ospital ay nagising ang boss at tinanong ng bodyguard ang boss kung ang pagkamatay ni Gitak ay may kinalaman sa gangster. Hindi nagtagal matapos mamatay si Gitak, natagpuan ang boss na walang malay sa swimming pool. Ito rin ay nagdulot ng pagdududa kung aksidente nga ba iyon. Naalala ng boss bago mamatay si Gitak, hiniling niya kay Gitak na pamahalaan ang isang halaga ng pera. Sinabi ni Gitak na itatago niya ang pera sa isang lugar na silang dalawa lang ng kanyang kapatid na babae ang nakakaalam. Kaya naman, hiniling ng boss sa bodyguard na tulungan siyang makipag-ugnayan, gusto niyang makipagkita sa kapatid ni Gitak. Sinubukan ng bodyguard na dalhin ang boss para makipagkita kay Hongnan ngunit hinarang sila sa kalagitnaan ng daan. Dinala ang boss para makipagkita sa gangster. Nang nabubuhay pa si Gitak, hindi sinasadyang narinig ng gangster ang sinabi ng boss na ipamana kay Gitak ang organisasyon. Labis na nakaramdam ng kawalang katarungan ang gangster. Napakaraming ginawa niya para sa organisasyon, ngunit wala siyang napala sa huli. Buong desisyon na hindi sinabi ng boss kung nasaan ang pera, kaya galit na itinulak siya ng gangster. Naghintay ng kalahating araw ang bodyguard, ngunit hindi bumalik ang boss, at napagtanto niyang may masamang nangyari. Nalaman ng gangster na si Hongnan, na nagpakilalang kapatid ni Gitak, ay pumunta sa punerarya. Sinuri niya ang key, at nakita niyang may inilagay si Hongnan sa URL ni Gitak, marahil ay impormasyon tungkol sa lihim na account. Sa sandaling ito, si Gitak ay nasa bahay ng asawa ni Yang Soo, nakatanggap ng voice message, at nagbago ang kanyang mukha. Nang lumabas ang asawa ni Yang Soo mula sa bahay, nawala na si Gitak. Umiiyak at nagmamakaawa pa ang First Love. Ano pa ang kailangan kong gawin para lang pakawalan mo si Gitak? Nakita ng presidente na labis na nasasaktan ang kanyang dating asawa dahil sa kapatid ng ibang lalaki, lalo siyang nakaramdam ng pagkaasiwa. Alam ng bodyguard na tiyak na dinala si Gitak ng gangster, kaya mag-isa siyang pumunta para hanapin ang gangster. Nandoon nga si Gitak, pilit siyang tinatanong ng gangster kung nasaan ang susi sa lihim na account. Nag-iisang pumunta ang bodyguard para iligtas si Gitak at nakipag-away sa mga tauhan ng gangster. Sinamantala ni Gitak ang pagkaabala ng gangster, direktang binato ito ng brick sa ulo at sinamantala ang pagkakataon para tumakas. Nagtulungan ang dalawa na labanan ang mga tauhan, mabuti na lang at dumating si Yang Soo at ang kanyang mga kasama sa tamang oras. Matapos malaman na nawawala si Gitak, binuo niya ang isang grupo ng mga dating tauhan ni Gitak at malakas na dumating. Sa wakas ay nailigtas sina bodyguard at Gitak. Inilagay niya ang account sa likod ng isang litrato na nakalagay sa opisina ng department store. Ngayon napatay na si Gitak, tanging ang kanyang pamilya lang ang makakakuha ng pera.
Ang tanging nabubuhay na miyembro ng pamilya ni Gitak ay ang asawa ni Yang Soo. Ngunit para sa kanyang kaligtasan, hindi pa ito maaaring ipaalam sa kanya. Ngunit pakiramdam ni Yang Soo ay hindi niya maaaring ipagkait ang karapatan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang paniwalaan ang kanyang asawa, makakaya niyang lampasan ito. Laging nag-aalala ang first love para kay Gitak, kaya nang makita niyang ligtas itong nakabalik ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Araw-araw ay laging inaalagaan ni Gitak, ngayon naman ay siya ang nag-aalaga kay Gitak. Sa isang banda ay ang maingat na pagmamalasakit ng kanyang minamahal, at sa kabilang banda naman ay ang kapatid na babae na nagte-text para mangumusta. Sa sandaling ito, labis na gumaan ang pakiramdam ni Gitak. Samantala, naaalala ng bodyguard ang hitsura ng babaeng bersyon ni Gitak na nakikipag-away na kamukhang-kamukha ni Gitak. Muli na namang nagkamali ang ama ni Yang Soo sa pagtawag sa kanyang pangalan sa hapagkainan. Reflexively siyang tinawag ng ama na Yang Soo, agad siyang sumagot ng hindi nag-iisip, saka lang niya napagtanto. Hindi na ito ang unang beses na nagkamali ang ama sa pagtawag sa pangalan, tila lalo pang lumalala ang kanyang memorya kamakailan. Itinatak niya sa kanyang talaarawan ang bawat insidente na dulot ng kanyang mahinang memorya, at nagbasa pa ng ilang artikulo tungkol sa pag-iwas sa maagang demensya. Hindi makapagsalita si Yang Soo sa sakit. Kamakailan, madalas lumalabas ang merienda sa opisina ni Yang Soo. Sa gitna ng merienda ay mayroong isang maliit na piraso ng papel, at sa papel ay karaniwang mga pahayag ng pag-ibig. Ngunit si Yang Soo ay sunod-sunod na nakakita ng mga pangungusap na may malabong kahulugan tulad ng bakit mo ako iniiwasan, patunayan ang iyong plano. Ang sumulat ay tiyak na alam ang tunay na pagkatao ni Yang Soo, marahil alam ng kabilang panig na hindi si Lee Hae-joon si Yang Soo. Kung gayon, sino kaya? Napakakaiba ang tingin ni Yang Soo dito, ngunit hindi niya matagpuan ang naglagay ng mga pagkain ito. Sinabi ng manager sa kanila na ang nagpadala ng pagkain ay si Lee Hae-joon, na matagal na pala ang nakalipas ay nagtanim ng espiya sa department store. Tungkol naman sa nagpadala ng sample, kailangan ni Yang Soo na imbestigahan ito mismo. Ngunit ang oras na natitira para sa dalawa ay hindi na marami. Sa natitirang oras, binili ni Yang Soo ang restaurant sa ilalim ng kanyang pagkatao bilang kaibigan ni Gitak. Napakasaya ng lahat sa pagdiriwang ng pagpapanumbalik ng restaurant, maging ang manager ay labis na naantig nang makita ito. Sa araw-araw, sinasamantala ni Yang Soo ang bawat pagkakataon para ihatid ang kanyang anak na babae sa eskwela, mag-ehersisyo kasama ang kanyang ama, at paulit-ulit na ginagawa ang maliliit na bagay. Lalong nararamdaman ng first love na ang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya na binabanggit ni Gitak ay si Gitak na nasa harap niya, o kaya ay magkaibigan lang sila. Labis na naantig si Gitak, ang mabuhay ng normal na buhay kasama ang first love ay ang kanyang matagal ng pangarap, ang lugar na madalas puntahan ni Yang Soo. Sa buhay na ito, marami ng sulat ng pag-ibig ang isinulat ni Yang Soo para sa kanyang asawa. Ito ang maliit na sikreto sa pagitan nilang dalawa. Ngayon ay may natuklasan pang bagong pangungusap ang kanyang asawa, na isinulat ni Yang Soo matapos siyang mabuhay muli. Napakalungkot na hindi ko masabi ang mahal kita. Sana ay laging masaya ka. Sa sandaling ito, may nakuha na namang isang bag ng pagkain si Yang Soo sa opisina. Hinabol niya ito, hindi niya alam kung sino ang naglagay ng bag ng pagkain na ito. Biglang may isang batang babae na nagbigay sa kanya ng isang piraso ng papel, at nakasulat doon, gusto mo bang bisitahin ako, pirmado Death. Ang gangster ay pinaghahanap dahil sa pagpatay sa boss, at walang magawa kundi hanapin ang presidente para humingi ng tulong. Hindi pa man lang niya ito pinababayaan, paano niya ito tutulungan? Nagpa siya ang gangster na gamitin ang dating recording kung saan inutusan siya ng presidente na patayin si Han Gitak para takutin ang presidente. Sa kabilang banda, inimbitahan ni Yang Soo ang kanyang asawa para sa huling hapunan. Dumating ang kanyang asawa sa restaurant ni Gitak, isang lugar na nagtatago ng mga alaala niya at ng kanyang asawa. Nasa daan si Yang Soo papunta sa restaurant nang biglang sumugod ang gangster na nagmamaneho ng kotse. Hindi nakaiwas si Yang Soo at nabunggo at bumagsak sa lupa. Matapos ang ilang sandali, nakabangon siya, at naisip ni Yang Soo na anuman ang mangyari, kailangan niyang makarating sa kanyang date, kasama ang kanyang asawa, kaya kinalagkad niya ang kanyang nasaktang katawan, at paika-ika na nakarating sa restaurant. Sinabi ni Yang Soo sa kanyang asawa ang maraming salamat, at sa huli ay sinabi niya, ngayon, sa wakas ay natupad ko na ang aking pangako. Isinugod si Yang Soo sa emergency room. Naghintay si Gitak sa labas, dumating ang manager at sinabing maaaring hindi na makaligtas si Yang Soo sa pagkakataong ito, kaya kailangan niyang bumalik ng mas maaga. Nakaramdam ng kawalang katarungan si Gitak para kay Yang Soo, hindi pa man lang sila nakakapagpaalam ng maayos ng kanyang asawa, hindi siya maaaring umalis ng ganoon lang. Sinabi ng manager na mayroong isang paraan, basta't hatiin ni Gitak ang kanyang natitirang oras kay Yang Soo, maaari pa siyang mabuhay ng mas matagal. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa at sinabing, uwi na tayo. Sa sandaling ito, dumating ang gangster sa pampang ng ilog para makipag-ugnayan sa presidente. Ibinigay niya ang recording kung saan inutusan ng presidente na patayin si Han Gitak, at binigyan siya ng presidente ng malaking halaga ng pera. Pagkaabot pa lang ng gangster ng recording, isang grupo ng mga nakaitim na tao na inutusan ng presidente ang pumalibot sa kanya. Nang matapos magsalita, tumalon ang salarin sa ilog at tumakas habang magulo ang lahat. Sa ilalim ng maasikasong pangangalaga ng kanyang pamilya, unti-unting bumalik ang lakas ni Kim Yang Soo. Nang magising siya, napansin niyang nabawasan ang oras sa kanyang relo, kaya nagmamadali siyang nagtanong sa manager. Sinabi ng manager na hindi nabawasan ang kanyang oras, bagkus ay nadagdagan pa. At kung bakit, maiintindihan niya kapag bumalik siya sa langit. Ang sekretarya ay tunay na si Lee Hae-joon. Dahil ang kanyang ama ay ang dating executive secretary ng chairman na laging nasa tabi ni Lee Hae-joon nang lumaki siya. Ang Lee Hae-joon sa kanyang harapan ay tila naiba sa alam ng sekretarya mula sa kanyang ama. Sa kabila ng pagdududa, hindi dumating ang sekretarya upang pahirapan si Kim Yang Soo, kundi upang tulungan siya.
Dumating ang first love sa department store upang mamili. Nakilala ang asawa ni Kim Young-soo at nag-usap tungkol sa kapatid ni Hongnan na si Han Ji-tak. Kinagabihan, lagi siyang binabangunga tungkol sa kanyang kapatid. Unti-unting bumabalik ang mga nawawalang alaala. Sa kabilang banda, ang recording ng chairman na nag-uutos sa kanyang tauhan na patayin si Han Ji-tak ay biglang lumabas sa bulletin board ng kumpanya at mabilis na kumalat sa buong mall. Nagbulungan ang lahat. Sa oras na ito, namimili ng damit ang kanyang first love sa mall at bigla niyang napansin na nagbago ang tingin sa kanya ng lahat. Pagkagulat na matindi ang unang pag-ibig, sa isang sandali hindi niya pinaniwalaan ang katotohanan ito. Agad niyang hinanap ang chairman upang kumpirmahin ito. Hindi tumanggi ang chairman, mabilis na umamin ngunit itinulak ang lahat ng responsibilidad sa unang pag-ibig, sinabing dahil sa kanya kaya pinatay ang tao. Laging naiinggit ang chairman sa relasyon ng kanyang ex-wife at ni Ji-tak. Muling inimbestigahan ni Yang-soo ang kaso ni Ji-tak at nakahanap siya ng ilang kahina-hinalang puntos. Una, nawala ang dashcam. Pangatlo, saktong nangyari ang aksidente sa blind spot ng TV sa loob ng bahay, masyadong nagkataon. Ngunit matagal na ang pangyayari, walang bakas. Kung maalala ni Ji-tak, ang taong nasa loob, maaaring maibalik ang eksena ng mangyari ang insidente. Nagbalik tanaw si Ji-tak habang hinahabol ang paparazzi, nahulog siya sa bitag na humantong sa pagbaliktad ng sasakyan. Hindi siya namatay pagkatapos bumaliktad ang sasakyan, sa puntong ito ay may paparating na malaking truck, doon siya namatay. Nang makarating si Ji-tak sa kabilang buhay, may sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, na nagpakumpirma kay Ji-tak na ang sumaksak sa kanya ay ang siga. Ang totoo, noong panahong iyon, binili ng siga ang mga kuha ng paparazzi sa palihim na pagkuha ng litrato, at pagkatapos ay binangga niya si Ji-tak gamit ang isang truck. Matapos makuha ang mga larawan ni Ji-tak at ng kanyang unang pag-ibig na magkayakap mula sa paparazzi, ipinadala niya ito sa chairman na nagpagalit dito. Talaga, nang utusan ng chairman na patayin si Ji-tak, napatay na siya ng siga. Ginamit lang ng siga ang chairman. Nahulaan ang katotohanan, kailangan niyang samantalahin ang kanyang pananatili dito para dalhin ang siga sa hustisya. Napansin ni Yang-soo na mas kaunti ang oras sa relo ni Ji-tak kaysa sa kanya. Pinagsama niya ito sa sinabi ng manager at naunawaan na ibinahagi ni Ji-tak ang oras sa kanya. Sinabi ni Ji-tak sa kanyang unang pag-ibig na hindi siya pinatay ng chairman, kaya hindi niya kailangang sisihin ang sarili. Kailangan na rin siyang umalis ngayon, pupunta sa biglaang pulong ng management board ng department store. Biglaang nagdagdag si Yang-soo ng panukala na tanggalin muna ang chairman. Matapos makuha ang tulong ng kalihim, nakakuha siya ng ilang bahagi mula sa kanya, at ngayon si Yang-soo ay isa na ring malaking shareholder ng kumpanya, kaya natural na may karapatan siyang magmungkahi. Sa pagkakataong ito, ang matandang chairman ang unang nagtaas ng kamay, at mabilis ding nagtaas ng kamay ang mga komisyon. Sa huli, sa pamamagitan ng buong boto, tinanggal sa posisyon ang chairman, at pansamantalang humalili si Yang-soo. Sa kabilang banda, nilinis ng asawa ni Yang-soo ang silid ni Yang-soo at nakita ang isang litrato ni Ji-tak at ng kanyang nakababatang kapatid noong bata pa sila. Nakilala ng asawa niya na siya ang bata sa litrato, ngunit bakit nasa kay Yang-soo ang litrato? Tinatanong niya kung si Han Ji-tak ba ang kanyang kapatid. Kamakailan, madalas siyang managinip ng kakaiba, at kapag naririnig niya ang pangalan ni Han Ji-tak, ay may kakaiba rin siyang pakiramdam. Si Ji-tak ba ang kanyang kapatid? Ngunit hindi ba si Hongnan ang kapatid ni Ji-tak? Sinabi sa kanya ni Hongnan na siya ang kapatid ni Ji-tak. Hindi tumigil si Ji-tak sa paghahanap sa kanyang kapatid, ngunit namatay na siya. Sa hinaharap, hiling niya na ipagpatuloy niya ang pamumuhay sa kanyang pangalan at huwag nang banggitin ang pangalan ni Han Ji-tak. Pagkatapos, sinabi ni Yang-soo sa kanyang asawa na ang tumulong sa kanya na hanapin ang kanyang pamilya ay si Chief Dong. Ipinaliwanag din nito kung bakit noong araw na namatay si Yang-soo, lumitaw si Chief Dong sa restaurant ni Ji-tak dahil hinahanap niya si Ji-tak. Nang malaman ng asawa ni Yang-soo na mayroon pa siyang kamag-anak sa mundo, nalaman din niya ang balita ng pagkamatay ni Ji-tak at hindi maiwasang masaktan. Tila ang mga nagmamahal sa kanya ay palaging makakatagpo ng kapahamakan. Malapit nang umalis si Yang-soo, ang mamamatay na tao, na tinitingnan ang pinuno ng departamento na dati niyang kinasusuklaman ay hindi na rin nakakasuklam. Niyakap ni Yang-soo ang pinuno ng departamento na nagpakahiya dito. Samantala, si Ji-tak ay umiinom ng pamamaalam kasama ang kanyang mga tauhan. Ipinagkatiwala niya ang restaurant sa kulot at ang kanyang unang pag-ibig sa bodyguard. Sinabi niyang malapit na siyang bumalik sa Amerika. Kumpara sa paghihiganti, ang pag-aalaga sa mga taong pinapahalagahan ni Ji-tak ang pinakamahalaga. Bago umalis, binisita pa ni Ji-tak ang kanyang unang pag-ibig, at nang makita niyang bumalik sa ayos ang karera nito, sa wakas ay napanatag din si Ji-tak. Ngunit hindi sinunod ng bodyguard si Ji-tak, at habang sinusubaybayan ang siga ay nahuli siya nito. Sa gitna ng laban, nasaksak ang bodyguard ng tauhan ng siga. Sinabi ng siga sa bodyguard na ang susunod niyang hakbang ay hanapin ang kapatid ni Ji-tak. Dalhin ang lihim na account ni Ji-tak kapalit. Sama-samang pumunta sina Yang-soo at Ji-tak upang iligtas ang kanyang asawa. Akala niya ihahanapin ng siga si Hongnan kaya dali-dali siyang tumawag kay Hongnan, pinapaalalahanan na nais siyang saktan ng siga. Kasabay nito, naunang dumating si Yang-soo, buong tapang niyang piprotektahan ang kanyang asawa, hindi niya hinayaang makalapit ang siga sa kanya. Di nagtagal ay dumating si Ji-tak, hawak sa kamay ang litrato na may sikretong account. Panahon na para wakasan ito, sinindihan ni Ji-tak ang litrato at itinapon ito sa ibaba. Sa sandaling iyon ng panganib, hinila ng siga si Ji-tak pababa at tumakbo si Yang-soo upang buong tapang nahilahin si Ji-tak. Ngunit pumiti si Ji-tak at sinabihan siyang bitawan siya at hayaang matapos ang lahat doon. Bago bumagsak, tinawag ni Ji-tak ang asawa ni Yang-soo bilang kapatid at tinawag naman si Yang-soo bilang bayaw. Binitawan ni Ji-tak ang kanyang kamay at kasama ang siga ay bumagsak sila. Nagising si Yang-soo at ang kanyang asawa sa bubong. Nakita nilang ang siga lang ang nasa ibaba, si Ji-tak ay nawala na parang naglaho sa mundo.
Sa sandaling ito ay dali-dali namang dumating ang kanyang unang pag-ibig, at nang dumating siya ay wala ng tao. Paglingon niya, nakita niyang dahan-dahang lumapit si Hongnan at hinalikan siya. Hindi alam kung si Jitak ba o si Hongnan o baka iisa lang sila. Hinalikan ni Jitak ang kanyang minamahal at unti-unting naglaho. Kasabay nito, ang imahe ni Jitak sa bawat litrato sa bahay ay unti-unting naglaho. Ang mga bakas ng pag-ira ni Jitak sa mundong ito ay unti-unting nawawala. Ang kanyang unang pag-ibig ay biglang nagising na nalilito, hindi alam kung bakit siya naroroon. Di nagtagal, nakatanggap si Yang Su ng sulat ng pasasalamat mula sa tumanggap ng regalo. Iniharap niya ang litrato sa siga, at ibinigay ang tunay na litrato na may numero ng account kay Yang Su. Sa huli, ginamit ni Yang Su ang pangalan ni Hongnan para i-donate ang pera. Malapit na ring umalis si Yang Su. Naghanda siya ng mga regalo para sa mahahalagang sandali sa hinaharap ng kanyang anak na babae, at nagpaalam sa kanyang pamilya. Gumawa ang kanyang asawa ng hapagkainan at inanyayahan siyang kumain bago umalis. Nakaupo ang asawa ni Yang Su sa kari, habang si Yang Su naman ay tulad ng dati na inalis ang lahat ng karo. Dali-dali siyang humabol, buti na lang at hindi pa nakakalayo si Yang Su. Tumakbo ang kanyang asawa at niyakap siya, sinabing pagod ka rin ngayon. Ito ang sinasabi niya dati araw-araw kapag umuwi si Yang Su mula sa trabaho. Nagdalamhati si Yang Su, sa wakas ay nakilala na siya ng kanyang asawa. Ngunit hindi na siya maaaring manatili, hindi na siya lumingon, iniwan ang isang paalam at dahan-dahang lumayo. Matapos umalis sina Yang Su at Jitak, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga naiwan. Isang araw, habang naglalakad sa malaking tulay ang kanyang unang pag-ibig at ang bodyguard, isang babaeng kamukhang-kamukha ni Hongnan ang tumakbo sa kanilang harapan. Nakita ng bodyguard na pamilyar ang babae, kaya lumingon siya. Sa kabilang banda, bumalik na nga si Lee Ha-Yi-jun sa kumpanya. Matapos bumagsak ang eroplano, nakaligtas siya kasama ang piloto sa loob ng 2 madilim na buwan sa isang liblib na isla. Bago umalis, nag-iwan si Yang Su ng isang liham. Sa liham, pinasalamatan niya ang kanyang pagkatao na nagbigay sa kanya ng 2 buwan ng parang panaginip na buhay. Umalis na siya sa lugar na ito at tinulungan si Lee Ha-Yi-jun na mapanatili ang shopping center. Ang magkapatid na Lee Ha-Yi-jun at ang chairman ay palaging naglalaban sa ilalim ng lupa sa mga nakaraang taon, at pinayuhan ni Yang Su na sa halip na mamuhay sa puot, mas mainam na mamuhay ng mas masaya. Tinawag ni Lee Ha-Yi-jun ang kanyang ama, pagkatapos ay ang kanyang kapatid, na lubos na naiiba sa karaniwan, na lubos na ikinagulat ng matandang chairman at ng chairman. Sa wakas, sumabog din ang kalihim, ayaw nang maging tagapagsalita, umaasa na ang matandang chairman ay maaaring makipag-usap ng direkta sa kanyang mga anak. Ang 3 ama at anak ay awkward na nakaupo ng magkasama, hindi alam kung paano magsisimula. Nagkatinginan ang binata at dalaga at mabilis na nagkaroon ng spark. Hindi napigilan ng dalaga na tanungin si Lee Ha-Yi-jun kung nagkita na ba sila kung saan. Ngumiti si Lee Ha-Yi-jun, sino ang nakakaalam? Sa huli, mayroong isang maliit na epiloge. Noong taong iyon, si Yang Su mismo ang kumuha ng huling litrato para sa magpinsan, at iyon din ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang asawa noong bata pa siya.